Ang kadiri-dirang babaeng ito ay mataba tulad ng isang walang malay na nilalang. Sinasabi ng buo niyang pamilya na literal siyang isang sirang pagkatao at walang lalaking magnanais sa kanya. Hanggang sa dumating ang lalaking ito at sinabi, lunukin mo ang mga bilog na ito at magiging kaakit-akit ka ulit. Isang lalaki ang sumigaw, ano ang ibig mong sabihin dyan? Ngunit ang babaeng yun ay nagsabi na naniniwala siya sa lalaki. Lunok niya ito minsan at iyon ang dahilan kung bakit siya mabilog. Napakakasuklam-suklam ang sitwasyong ito para sa lahat ng nasa salo-salo, ngunit diretsyong lumapit siya sa babae at sinabi, heto, kainin mo ang mga bilog na yon, inosenteng buo. Ang shareholder ng McDonald's ay natigilan. Dapat ba siyang maniwala sa lalaking ito? Habang ang babaeng yun ay sinasabi sa kanya na lunukin ang lahat. Nakita ng lalaki ang kanyang pag-aatubili, kaya lumapit siya sa kanyang tainga at bamulong, gusto mo bang magmukhang Jigglypuff habang buhay? Naaalala ang lahat ng pang-aasar na natatanggap niya araw-araw, naglakas loob siya at nilamon ang lahat habang ang lahat ay napatulala sa party. Nang walang nangyari sa loob ng isang segundo, bumalik ang lalaking ito para asarin siya, sinabing isa lang siyang babae. Oh, ngunit doon nagsimulang lumabas ang isang gininto ang aura mula sa kanyang mga mata. Muling ipinamahagi ang kanyang taba na parang isang real-time na BBL at ang kanyang mga dibdib ay lumaki ng mabilis. Nang makita ang sarili sa salamin, hindi siya makapaniwala na para siyang isang K-pop star. Nanlalaki ang mga mata ng lahat sa party at ngayon lahat ng pangit na miyembro ng alta sosyedad ay nagmamakaawa na sila ang susunod na makaranas ng ganoong pagbabago. At ang lalaking ito na nakasalamin na ng aasar sa kanya ngayon ay nagmamakaawa ng tawad ngunit basta na lang itinulak sa sahig na parang basura. Nakakabaliw isipin na hindi pa nga ito ang pangunahing aktibidad ng aming bata. Dahil nang haminin siya ng nangungunang atleta ng paaralan sa isang 100 metro na karera, akala ng lahat ay lubhang matatalo siya. Ang mga nagtatawanan ay nagsasabing ang isang basura tulad niya ay hindi man lang dapat magkaroon ng karapatang sumali. At ganoon din ang nakita. Dahil sa sandaling pumutok ang baril at desperadong tumakbo ang lalaki, nakatayo lang ang aming bata doon na kinukutya habang pinapanood ko ang tanawin. Hanggang sa dumating ang sandali at umapak siya sa gas at humarurot na parang pana. Nagulat si Blondie. Ang nangungunang atleta ay naiwan sa usok at madali lang lumampas ang aming bata. Naka-farm pa nga ang aming bata ng 5 pang aura points sa paghihintay lang na lumapit ang lalaki sa finish line para lang kunin ito sa huling sandali at sirain ang ego ng lalaki. Pero paano kayang ipahiya ng isang bagong estudyante ang prodigy ng probinsya? Tingnan mo, ang lalaking ito ay may pinakamalakas na aura sa kontinente ng Ruto. 500 taon ng pagsasanay, nakarating sa ika-11 na yugto sa edad na 65, tinalo ang Demon King at niligtas ang buong kontinente. Pagkatapos ay pinagtaksilan siya ng kanyang pinagkakatiwalaang mga kaalyado. At buwisit, bakit laging may babaeng sumisira sa buhay ng lalaking ito? Palalampasin ko siya kung maging mapanakit siya sa asawa. Ngunit sa sandaling yun, paghihirap lang ang naroon. Sumigaw siya na hinding-hindi niya sila patatawarin. Pagkatapos ay nagising siya sa katawan ni Yaomori Hiroto, isang batang ipinanganak sa isang kilalang angkan ngunit itinakwil dahil nahaharangan ng daluyan ng kanyang enerhiya at walang silbi ang kanyang katawan. Wala siyang kapangyarihan sa bagong katawan na ito. Ngunit taglay niya ang 500 taon ng kaalaman sa pakikipaglaban sa kanyang isip. At isang pagnanais na pagbayarin ng mga babae. Bumalik sa matapos ang karera. Nakasalubong ng ating bida ang isang bully sa eskwelahan at nagsimula siyang guluhin. Dumating sina Osaki Haro at Hokuba mula sa boxing at fighting club para bigyan siya ng hirap. Alam niya na ang orihinal na may-ari ng katawan ay binubugaw ng mga bully na ito. Kinuha nila ang pera niya sa dahilan na pinuprotektahan daw nila siya. Hinayaan ni Hokuba si Haro na asikasuhin siya dahil may kakaiba kay Yaomori. Iniisip ni Osaki na madali lang ang pakikitungo sa mga mahihina tulad niya at isang suntok lang ay sapat na. Ngunit iba na ang sitwasyon ngayon at madaling nailaygan ni Yaomori ang suntok. Gumanti siya ng isang malakas na suntok sa baba ng bully. Mula sa pananaw ng isang naglilinang, ang kapitan ng boxing club ay isang ordinaryong lalaki lamang. Pagkatapos, isang malakas na sipa ang itinama niya sa mukha nito. Ang kapitan ng boxing ay naitulak pabalik at bumagsak sa sahig. Nagtataka ang mga nambubuli kung siya nga ba talaga si Yaomori. Tinanong ng ating bida kung takot sila sa kanya.
Ang mga mayabang na yun ay walang pakialam at sumugod sa kanya. Ngunit hinawakan niya silang dalawa at sumigaw sila sa sakit, sinasabing nagkamali sila. Ang dalawa ay bumagsak sa sahig ng banyo at umiyak, nagmamakaawa na pakawalan sila. Samantala, ang isa pang bully na nakatanggap ng sipa ay nagsimulang bumangon. Sinugod niya ang bida upang sumuntok muli ngunit nataman at naitapon. Nagbabanta sa kanya, sinabi ng bida na sa susunod ay hindi na siya makakalusot ng ganoon kadali. Ang mga naiwan sa sahig ng banyo na nasaktan ang kamay ay iniisip na isa siyang halimaw. Sinasabing mali sila, hinihiling nilang huwag na siyang lumapit sa kanila. Ngunit may ibang plano ang bida. Hindi nila maintindihan at sabi ni Yaomori ay may kinuha sila sa kanya na gusto niyang ibalik. Agad namang ibinalik ng bully ang kinuha niya mula sa kanya. Alam ng ating bida na samobra siya ngunit ang mga hanggal na yun ay walang lakas ng loob na magsabi kahit kanino. Masyadong maraming tao sa eskwelahan at nakakainis na lugar iyon at gusto niyang umalis sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad nakakuha rin siya ng kaunting pera mula sa kanyang mga kaaway. Sa halagang yun bibili siya ng hilaw na materyales para gumawa ng mababang antas na mga anteng-anteng. Ang mga anteng-anteng ay mga bagay na palaging binibili ng mga cultivator na mahina. At kahit isang salbaheng tao na tulad niya ay kumita ng kaunti sa kalagayang ito. Matapos gawin ang mga gamit, alam niyang maibebenta niya ang mga ito at makapag-ipon ng malaking halaga ng pera. Ngayon, kailangan niyang humanap ng angkop na lugar upang makapagtanim at makabili ng mga sangkap na panggamot. Lumipas ang 3 linggo at walang senyales na nabebenta ang mga gamit. Ang mga tao sa mundong ito ay tinitingnan ng mga anteng-anteng na may labis na pamahiin. Habang tumatakbo sa kalsada, ang naglilinang na nasa unang antas ay nakakita ng isang sugatang aso. Malubha ang mga sugat nito at bumagsak ang maliit na hayop sa lupa dahil sa sakit. Kaya't kinuha niya ang pagkakataon upang subukan ang epekto ng anteng-anteng sa aso. Namukhang nabangga ng sasakyan. Ibinabalik niya ang kalusugan ng hayop na may humihinang organo at pisikal na trauma. Ilang sandali lang at bumalik sa pagiging malusog ang aso at nagsimulang tumahol ng masigla. Isang lalaki ang nagsabi kay Shizuru na aso lang yun at wala itong pakialam kung mabuhay man o mamatay. Ang binibini ng pamilya Suga ay nagsabing ganoon ang iniisip nito dahil siya ang nakasagasa sa hayop. Naiinis na binalak ng ginang na dalhin ang maliit na nilalang sa veterinaryo. Hanggang sa nagulat siya nang makita ito sa mga braso ng bata at malusog. Kahit pa nasagasaan, nagtanong siya kung paano ito lubusang gumaling at kung may ginawa ang binata rito. Nakita ni Suga ang hayop na lubusang nababalutan ng tomato sauce at inakalang wala na itong pag-asa. Nang makita na siya ay papunta sa ospital upang bisitahin ng isang tao, nakahanap ng perpektong pagkakataon ang bida. Para ipagmalaki ang anteng-anteng. Sinabi niyang isang asul na anteng-anteng pananggalang lang ang ginamit niya. Ngunit tingin ni Wada na siya ay isang sinungaling na manloloko at sinabing hindi siya maloloko. Sigurado siyang inihagis ng bata ang aso sa kanilang daraanan para pagnakawan sila. Kahit ganoon, sinabi niya sa binibini na huwag maniwala sa kahit ano. Tinanong niya kung gumagana ang anteng-anteng sa mga tao. Nag-iisip kung kaya nitong gamutin ng isang taong nasa vegetative state. Kaya naiintindihan ng protagonista na gusto niyang iligtas ang buhay ng isang nasa coma. Ang vegetative states ay sanhi ng pisikal na pinsala sa utak. Perpekto para sa kanyang mga anteng-anteng, na gumagamit ng chi para ibalik ang katawan sa dati. Hindi naniniwala si Wada na gagaling ang kanyang tiyahin sa isang piraso ng papel at sinabihan siyang huwag hawakan ang anteng-anteng. Ipinaliwanag ng ating bayani sa babae na madali lang itong gamitin. Hawakan lang sa harap ng taong gustong pagalingin. Nag-aalok siya ng malalaki sa halagang 400,000 yen at ng maliliit sa 200,000. Nagbayad ang batang master ng 1,000,000 yen sa ating bayani at gustong kunin ang lahat ng mayroon siya. Sinabi ni Wada sa babae na huwag itong bilhin dahil sa tingin niya ay baliw ang lahat ng ito. Gayunpaman, nainis ang mangkukulto at hinawakan ang kamay ng lalaki nang subukan nitong pigilan ang pagbebenta. Sinabi niya rito na huwag makialam sa kanyang negosyo dahil pumayag na ang babae na bilhin ang anteng-anteng. Idinagdag na kung balak niyang hamarang ay mas mabuti pa itong umurong. Matapos mahigpit na hawakan ang braso ni Wada at makaramdam ito ng bahagyang kirot, itinulak palayo ng ating bayani ang lalaki.
Pagtatapos ng kasunduan sa babae mula sa pamilya Suga, ibinibigay niya ang dagdag na dilaw na anteng-anteng pangproteksyon at isang pula na pang-apoy. Umaasa siyang hindi darating ang araw na kailangan niyang gamitin ang mga partikular na anteng-anteng na yon. Gayunpaman, pinasalamatan siya ni Shizuru sa libreng bigay at tinanong ang pangalan ng bida. Ipinakilala niya ang sarili bilang Yemori Hiroto habang siya ay papalayo. Sigurado si Wada na ang taong ito ay isang impostor at manloloko. Kahit na iniisip niyang imposibleng gumaling ang isang nasa vegetative state, basta't may kahit kaunting tsansa, susubukan niya. Gusto niyang pabalaykan sa ulirat ang babae. Sa wakas ay mayroon na siyang pera at naghahanap ng bahay. Ang susunod niyang hakbang ay makahanap ng mga gamot na bagay para magamit ang kanyang kakayahan sa paglinang. Bigla na lang may nakitang kakaiba ang aso at nagsimulang tumahol para bigyan ng babala ang amo nito. Napansin ng ating bida ang isang mansyon na may maraming espiritu ng chi sa paligid nito. Hanggang sa makita niya ang isang kakaibang bagay na tumutubo sa hardin ng mansyon na iyon. Ito ay isang damong pilak na hugis puso. Sa infirmary, sinabi ng isa sa mga binugbog ng protagonista sa nurse na siya ay masama. Habang ginagamot, sinabi niya na pagbabayaran niya si Yemori sa susunod. Si Suga Kenji, ang konsehal ng lungsod na nakasaksi sa ginawa ni Sho, ay nagreklamo tungkol sa kanyang pag-uugali. Sinabi niya na ipinahiya nito ang pamilya at ang pagkahulog sa kalokohan ng isang manloloko ay gagawin siyang katatawanan. Ang nurse ay nagchismis tungkol sa batang Ginoo na gumastos ng napakaraming pera sa mga anteng-anteng at pinagtawanan siya. Malungkot na hawak ni Sho ang mga anteng-anteng at sinabing gusto niyang subukan muli. Ito na ang huling pagtatangka niyang iligtas ang kanyang ina at gagawin niya ang lahat ng kinakailangan. Sinabi ng konsehal na wala na siya sa katinoan at kailangan niyang tigilan ang mga nakakabaliw na pagtatangkang ito. Nakita siyang naniniwala sa mga mystical na bagay, naisip niya na ang susunod niyang hakbang ay ang magdasal sa mga Diyos. Sinagot niya ang kanyang ama. Tinanong niya kung ano ang gagawin nito para makatulong. Tinanong niya kung ilang beses nitong binisita ang kanyang ina habang ito ay walang malay. Sinisi niya ang kanyang ama at sinabing hindi nito ginawa ang lahat ng kaya nitong gawin at kung iiwan niya ang kanyang ina ng ganito ay maghahanap ito ng ibang babae at basta na lang niya ito pababayaan. Nag-aapoy sa galit ang kanyang ama at nagbanta na sasampalin siya ngunit pinigilan nito ang sarili at nagpigil. Sabi niya sumasagot-sagot na rin daw ng sobra ang anak niya. Sabi niya tatawagin niya ang nurse at ipapatanggal ang mga tubo sa kanya. Umiiyak na sinabi ng anak na hindi magagawa iyon ng kanyang ama. Hawak ang anteng-anteng, umiiyak siya at sinabing hindi niya susukwan ang kanyang ina. Biglang gumana ang anteng-anteng at nagsimulang lumabas ang asul na ilaw mula rito. Nagising ang ina, inilapat ang kamay sa mukha ng kanyang anak at tinawag si Shizuru. Nagising si Suga Yoko, ang ina, at tinanong kung pamayat ng kaunti ang kanyang anak. Lubos na nabigla ang ama at tumakbo palabas para tawagan ang doktor. Tinawagan niya ang lahat pagkatapos, gising na ang kanyang asawa mula sa coma. Nabigla, tinanong ng mga doktor kung totoo yun. Sila ay nagmamadaling isugod ang kanyang asawa para sa mga pagsusuri. Sabi ng doktor na matapos ang 1.5 taon sa coma ay maaaring makabalik na siya sa normal na buhay. Palagay ni Suga na ito ay salamat sa asul na anteng-anteng. Sigurado siya na ito ay gumana at iniisip ng mga doktor na imposible ito at hindi sila naniniwala. Ang ama ay nag-iisip na ito ay isang himala at sinabi ng doktor sa kanila na tawagan si Propesor Suzuki. Nagtataka si Wada kung ang lalaking nagbenta ng anteng-anteng ay isang uri ng nilalang mula sa langit. Niyakap ni Yoko si Shizuru, humihingi ng paumanhin sa pagpapahirap sa kanya. Ngunit masaya ang kanyang anak na nagising siya. Tiyak na may Diyos, gusto niyang hanapin muli ang lalaki para magpasalamat dito. Samantala natapos na niya ang unang hakbang upang makabalik sa kontinenteng Ryū, na tinatapos ang paglipat sa bago niyang bahay. Alam niya na darating ang araw ng paghihiganti at magbabayad sila kaagad. Sa ganitong takbo, mauubusan siya ng enerhiya dahil sa mundong ito mahina ang espiritual na enerhiya. Para malampasan yun, kailangan niyang makahanap ng isang bagay na umaapaw sa pangunahing lakas ng espiritu. Ipinapalagay niya na tanging mga bukal ng espiritu o pambihirang artepakto lang ang sapat. Ngunit sa pag-iisip na may mga silver heart na tumutubo doon sa hardin, siya ay nasa sabik. Kung tutuusin,
Ang damong silver heart ay isang A-rank na espiritual na materyal. Naiiba sa karaniwang halaman, ginagamit ang mga espiritual na materyales upang pinuhin ang mga paeldores na nagpapataas ng antas ng isang kultibador. Kung pinuhin mo ang isang paeldores ng Juki gamit ang mga silver heart fruit, maaari kang umabot sa ikalawang antas, ngunit kung pabaya siya, magiging sakit ito ng ulo. Nagkakahalaga ng isang malaking halaga ang mga materyales para sa isang paeldores ng Juki. Akala niya ay tahimik lang siyang nagbebenta ng mga anteng-anteng ngunit tila nakalikha siya ng gulo. May ilang lalaking sumusunod sa kanya mula pa noong ikatlong araw ng simula ng kanyang negosyo. Gusto ng ating bida na makita kung ano ang gagawin ng mga taong ito kapag lumapit sila. Bigla, may lumitaw na babae at nakilala ang ating bida sa pinakamasamang posibleng oras. Napansin niya na hindi na pumupunta sa campus si Yae Amori at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Naalala niya na pinalaya siya sa angkan dahil mahina ang kanyang katawan at hindi rin siya nagkaroon ng panahon para mag-aral. Alam ng ating bida na siya lang ang kaklase na ipinagtanggol ang dating may-ari ng katawang ito. Inabutan niya ito ng pera para makabalik sa pag-aaral kasama niya. Hindi tinanggap ni Yae Amori ang pera at humingi ng paumanhin dahil may kailangan siyang asikasuhin ngayon. Naisip ng dalaga na may pinuproblema ito. Samantala, napansin ng bayani na may 7 kalaban sa kaliwa at 3 sa kanan. Alam niya na kayang-kaya niyang patumbahin silang lahat sa isang iglap. Nagsimulang tumakbo ang ating bida at hinabol siya ng mga kalabang may dalang kutsilyo. Pumasok sila sa isang eskinita na pinuntahan ng MC. Pagdating nila doon napansin nila, walang kawala at sinimulang subukang takutin siya. Sinabi ni Yae Amori sa kanilang lahat na sabay-sabay siyang sugurin. Ang grupo ng 5 nakakatakot na tao ay tumigil sa harap niya, lahat ay armado. Isang kalbo ang naghanda para lumaban at sinabing masaya ito. Ang ating cultivator ay nagtanong kung bakit nila siya pinagmamasdan at sinusundan sa loob ng ilang araw. Sinabi ng lalaki na may tapang siyang magbenta ng mga gamit na para bang hindi siya nakagawa ng tumpok-tumpok na kaaway. Nagtanong sila kung bakit interesado ang batang binibini ng Amatani clan sa isang lalaking tulad niya. Ang babaeng yun ay halos maging kasintahan ng MC at sa tingin niya ay sobra naman ang pagpatay sa kanya dahil lang sa hindi natuloy ang kasal kaya pipilitin niyang kuhanin ang mga sagot mula sa kanila. Nakita ng dalaga ang Yakuza, mga miyembrong sumusubok na saktan si Yae Amori at nagulat. Sa tingin niya ay hindi nito kayang talunin ang mga armadong gangster sa payat nitong pangangatawan. Nagpa siya ang babae na tawagan ng pulis para iligtas ang buhay ng binata. Tinawag siya ng isang miyembro ng Yakuza na ligaw na pusa sa eskinita at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa kanyang telepono. Inagaw niya ang telepono mula sa kamay nito na may nakakatakot na tingin sa mukha. Tinawag siyang boss ng mga miyembro ng gang at natuwa silang nagpakita siya. Nakita ng ating bida na hinihila ang buhok ni Mokiyama nang may puwersa ng kanilang pinuno. Tinawag siya ng pinuno na isang mananakop dahil una ay si Setsu Amatani at ngayon naman ay ang maliit na batang babae. Sumigaw siya kay Yae Amori na tumakbo dahil armado silang lahat. Sinabi rin niya na hindi nila siya maaaring galawin dahil siya ang anak ng angka ng Kiho Mokiyama. Gayunpaman, kinukutya ng kalbong pinuno ng gang ang angka ng Mokiyama. Pagkatapos, sinabi niya na kung ililibing nila siya doon, walang sino man ang makakakaalam kung saan siya nagpunta. Sobrang natakot ang babae at sinabi ng pinuno na kung gusto niyang sisihin ang sinuman, ang sarili niyang katangahan ang dapat niyang sisihin. Habang tangka niyang sasaksakin ito, mabilis na kumilos ang bida at direktang sumugod sa kanya. Kinuha niya ang kutsilyo mula sa kamay nito at idiniin siya sa dingding. Nagtataka si Mokiyama kung yun nga ba talaga si Yae Amori. Kung tutuusin, talagang iba siya. Binalaan sila ng ating bayani at sinabing isang beses lang siya magtatanong. Sino ang nagpadala sa kanila doon? Sa ibang lugar, ipinagbigay alam nila kay Inspector Kia na ang grupong Scarfaces ay gumagawa ng mga galaw sa mga eskinita sa East Street na may kasamang bata at isang babae na pinipigilan. Nagsimulang magmaneho ng mabilis ang investigador na puno ng adrenaline at humingi ng tulong nang hindi ino-alerto si Chief Onaga. Sinabi niya sa kanila na huwag kumilos ng padalos-dalos dahil mga trafficker sila at hindi sila magdadalawang isip na pumatay ng tao. Nang walang tugon, sinimulan niyang kulitin ang lalaki sa radyo upang malaman kung narinig nito ang sinabi niya. Ngunit sinabi ng kanyang kasamahan,
takot na hindi na nila kailangan ng tulong. Itinuro niya na ang batang nabanggit niya kanina ay nilupig ang buong gang ng Scarfaces. Tinanong ng kalbo kung siya nga ba talaga ang basura ng Ye Amori clan at sinabing hindi ganoon kadali matatalo ang kanyang gang. Tinanong ng MC kung ito ba ay ang amata ni clan o ang angka ng Ye Amori. Iyon ang nagbigay ng impormasyon, pinagbantaan siya na 3 segundo lamang ang ibibigay para sumagot. Nagmamakaawa, humihingi ang kalbo ng mas maraming oras para sumagot. Hindi susuko ang ating bayani. Ngunit dumating ang pulis at inutusan siyang lumuhad. Sinabi ni Inspector Kya sa kanya na huwag tapusin ng lalaki o bababa siya sa antas nito. Pagkatapos, nagtaka ang bida kung nagkataon lamang ba ang paglitaw ng pulis doon. Madali siyang makakagawa ng paraan para makalabas sa sitwasyong ito ngunit ayaw niyang ibunyag ang kanyang tunay na kapangyarihan. Kaya, nagpasya siyang pakawalan ng kalbo. Ang leader ng gang na nagulat na buhay pa siya. Sa kasalukuyan niyang lakas ay hindi niya kayang labanan ang gobyerno, at mapilitang sumunod sa pulisya. Nahihirapan si Kya na paniwalaan na ang batang ito ay nasupil ang isang gang ng mag-isa. Naaresto ang lahat ng gangster dealer sa isang pagkakataon, lahat ay mag-isa. Ipinakilala ni Kya Haruki ang sarili kay Ye Amori bilang isang inspector mula sa pulisya ng Numi City. Binati rin siya ni Mokiyama at sinabi ng inspector na aayusin niya ang kaguluhan at hindi na sila kailangang mag-alala. Nagpakilala rin si Rokahara Fumiya, isang pulis, sa kanilang dalawa. Nag-aalala ang ating bida tungkol sa pagmamasid ng gobyerno. Sa huli, nakita nila ang lahat at lumitaw sila ng napakabilis. Kakailanganin nila ang kanyang salaysay at tanging sa nangyari sa insidente lamang sila magtutuon. Dumating ang hepe ng pulisya at sinabi, pinalampas na sana nila ang mga salarin kung hindi pa siya dumating ngayon. Inakusahan ni Unaga Reizo ang estudyanteng si Ye Amori at sinabing pinipigil siya dahil sa pananakit. Pinakita niya ang papel na may warrant of arrest. Galit na galit si Mokiyama. Kung tutuusin, inatake muna sila ng mga lalaki sa lupa. Sabi ni Unaga, ang nakita lang niya ay ang bata na binubugbog sila ng walang dahilan. Iniisip ni Kya na walang kwenta ang ginagawa ni Reizo, sinasabing alam ng lahat na drug dealer ang mga lalaking iyon. Nang tawagin ng inspector na basura ang mga ito, tila ikinagagalit nito si Superintendent Unaga. Sabi niya, pwede niyang babawiin ang tsapa niya dahil sa pagsuway sa kanyang amo. Tinawag siyang gago ni Kya at sinabihan siya ng kalbong pulis na kumalma para hindi siya mawalan ng trabaho. Biglang nagsalita si Ye Amori, sinasabi sa kanila na dalhin siya. Kilala niya ang isang maimpluwensyang tao sa gobyerno, ginamit ang koneksyon para pagbintangan ang ating bayani. Ang ganitong bagay ay patuloy na mangyayari, at gagamitin ito ng MC para mang-alap ng impormasyon. Tinanong niya si Unaga kung paano niya nalaman na estudyante ang bata. Nang tanungin siya tungkol doon, nainis ang pulis at na-realize niyang nadulas siya. Matapos magbigay ng palusot, tinanong ng MC kung gusto ng kanyang amo na bantayan niya ito. Nagkunwari si Unaga na hindi niya alam ang sinasabi ng ating bayani at sinabihan siyang sumakay sa patrol car. Hawak ang butones ng Amerikana ng superintendent, sinabi niyang sayang. Gulat na gulat pa rin ang lalaki. Siya, hindi niya nakita ang pagkuha nito sa kanyang butones. Sabi ng ating bida, sa susunod nilang pagkikita, higit pa sa butones ang kukunin niya. Gusto ni Unaga na pagsisihan niya yun at labis na nagalit sa estudyante. Ilang sandali ang lumipas, at sa loob ng piitan, hinampas ng isang pulis ang kanyang baton sa rehas ng isang taong nakakulong. Sabi ng pulis darating na ang target at ang utos ay alisin siya. Ipinid ng nakakulong na yun ang kanyang libro at sinabing naiintindihan niya ang kanyang misyon. Dumating ang ating MC sa piitan kasama ang mga gwardya na yumskorte sa kanya at nagsimulang suriin ang lugar. Nang magsara ang rehas, pakiramdam niya ay pinaplano siyang atakihin. Nakita niyang interesante ito at nagtataka kung ang kasama niya sa selda ang utak sa likod. Ang plano, matagal nang may sariling alituntunin ang lalaking yon. Ayaw niyang saktan ng isang mahinang bata tulad niya. Ngunit sa pagkakataong ito, kinonfronte siya, kaya wala siyang magagawa. Nagtanong ang ating bayani kung isa lang siyang alipors. Naramdaman ni Yamori ang isang nagliliyab na sensasyon sa sandaling pumasok siya sa lugar na ito. Maaaring mahina siya ngayon, ngunit malinaw niyang nararamdaman ang nagmumula kay Funaki.
Nakikita niya ang isang napakalakas na aura ng espiritual na IQ sa paligid niya. Tulad ng isang baliw, sinabi ng kaaway na ipadadala niya ang MC sa kabilang mundo sa loob ng ilang segundo. Sinalakay niya ito ng buong lakas, nababalutan ng espiritual na enerhiya. Ngunit nang sumugod siya para umatake, nawala ang MC. Nagpakita siyang muli sa harap nito at ipinukul ang kanyang kamay kay Funaki. Mukha. Sabi niya nalilito siya dahil siya lang ang mahina sa silid na ito. Sa sandaling sabihin niya yon, marahas na ibinagsak ni Yamori ang kanyang katawan sa sahig. Ngunit hindi siya nakapaghanda ng mahigpit na hawakan ng kontrabida ang kanyang binti at tumayo, inihagis palayo ang protagonista. Gayunpaman, nakaya ng bayani na isahad ang sarili sa dingding at hindi nasaktan mula rito. Minaliit siya ni Funaki at papagdadanasan niya sa ating bayani ang matinding sakit. Ngunit sa susunod na sandali, tinamaan lang siya sa mukha. Pagtingala niya, nakita niya ang kamatayan at sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Kahit na, nakatanggap siya ng matinding sipa na nagpatalsik sa kanya sa kabilang dako ng selda. Nanatiling matatag sa kanyang mga paa ang ating protagonista, habang malubha ang tama ng kanyang kalaban. Tumakbo si Funaki patungo sa kanya, umasta ng malakas na suntok at sinabihan siyang huwag masyadong magmayabang. Ngunit tinamaan na naman siya, direkta sa tiyan, nakaramdam ng matinding sakit at lumipad muli paatras. Patuloy siyang nagtataka kung bakit nangyayari ito at nilapitan siyang muli ni Yamori. Nagpapalabas ng napakaraming espiritual na enerhiya, muli siyang sumuntok sa kalaban, tumama ito sa mukha at napadiin ang ulo niya sa sahig. Habang nakasayad ang mukha sa lupa, tinanong niya kung sino ang nagpadala sa kanya doon. Tinanong din niya kung saan at paano niya nakuha ang espiritual na IQ. Si Hanaga sa telepono ay nagtatanong kung anong klaseng halimaw ang estudyanteng kanya lang inaresto. Ang nasa kabilang linya ay iniisip na isa siyang palpak, mula sa angka ng Yamori, hindi isang halimaw. Hindi siya tatawaging palpak ng superintendent. Tutal, inasikaso niya ang kalaban ng walang gaanong problema. Samantala, naghihintay ang ating bida ng sagot mula kay Funaki, na nakahandusay sa lupa at punong-puno ng pasa. Ipinapalagay niyang si Yamori ay nasa ibang antas kumpara sa ordinaryong tao, tulad niya at ng lahat. Nagtataka ang ating bida kung ang mga taong tinutukoy niya ay ang mga naglilinang sa mundong ito. Ilang taon na ang nakalipas, nakilala ni Funaki ang isang matandang monghe sa Ryuja, na ipinadaan ang kanyang espiritual na chi sa isang kamay at hiniwa ang isang dambuhalang puno na parang wala lang. Binigyan siya ng mungheng yun ng isang bote ng banal na tubig. Sa paglipas ng mga taon, patuloy siyang umiinom ng hinaluang banal na tubig, tulad ng sinabi ng monghe sa kanya. Unti-unti, ang kanyang katawan ay nagbago sa isang bagay na higit pa sa normal. Ang banal na tubig na ito ay kinikilala ng bida bilang espiritual na likido na nakuha mula sa mga bukal. Ang mga espiritual na bukal ay umiiral lamang sa mga lugar na may malaking konsentrasyon ng espiritual na anchi. Tinanong ng ating bayani kung si Funaki ay lumagpas na sa limitasyon ng isang normal na tao, at kung bakit siya sumusunod sa kanilang mga utos. Ipinaliwanag ng kontrabida na ito ay dahil sa kanyang anak, na may lateral sclerosis. Gayunpaman, hindi gumana ang banal na tubig upang gamutin ang kanyang sakit. Kaya naman gusto niyang kumita ng pera. Nang marinig ng ating bayani ang tungkol sa ALS, alam niyang kaya niya itong ayusin. Si Funaki ay natigilan at ipinaliwanag ng MC na ang pagbibigay ng spiritual na likido sa mga ordinaryong tao ay may panganib na makasakit sa kanila, ngunit magagawa niya ito gamit ang isang anteng-anteng. Nagulat si Funaki at hindi niya akalain na totoo ang ganoong kabuting bagay. Para patunayan ito, ginamit ng MC ang anteng-anteng sa lalaki at gumaling agad ang lahat ng sugat nito. Ang ating muling nagkatawang tao ay bibigyan ng lalaki ng isang pagkakataon. Hinihiling niya na ibunyag nito ang tunay na pagkakakilanlan ng sinumang nasa likod ng lahat ng ito, at gagaling ang kanyang anak. Kung tatanggi siya, hahawakan siya kaagad ng ating bida. Kinumpirma ni Funaki ang kanyang teorya na si Yamori ay hindi lang ordinaryong tao. Sabi niya, ang lalaking kumontak sa kanya para ay patanggal siya ay si Hashimoto Kosei. May nagsabi sa telepono na natakot si Onaga sa isang maliit na isda mula sa angka ng Yamori. Ang taong yun ay si Hashimoto Kosei, may-ari ng Kozen Club, at ipagpapatuloy niya ang kanyang naudlot na gawain sa taong nasa harap niya.
Tinanong niya ang tao kung anong hiwa ng karne ang gusto nitong kainin at kung gusto nito ng maiinom. Sa harap niya ay isang babae, nakatali at nakabusalsal ang bibig, desperado, umiiyak. Tumayo si Kosei at sinabing masamang bata ito na hindi man lang marunong ng simpleng kagandahang asal. Binunot niya ang tape mula sa bibig nito, sinasaktan ang babae. Nag-iisip kung aling ngipin ang susunod niyang bubunutin, upang matuto ito ng panibagong leksyon. Pagkasabi niyon, binunot niya ang isa sa mga ngipin nito gamit ang pliers, na nagdulot ng matinding sakit sa babae. Binalaan siya ng kanyang mayordomo na kinontak sila ni Panginoong Suma tungkol sa ang sitwasyon ni Hiroto Yaemori. Sinabi ni Kosei na naibigay na niya ang trabahong yun sa isang taong may masamang reputasyon mula sa Ryuja at personal siyang pupunta sa himpilan ng pulisya mamaya. Sa anumang paraan, alam niyang ang taong yun ay walang magandang kahihinatnan. Samantala, sa silid na kinaroroonan, ibinigay ni Funaki ang isang palawit kapalit ng anteng-anteng ni Hiroto. Nakita niya na sa gitna ng palawit na krus ay may siksik na likido ng espiritu. Alam niya na kung gagamitin niya ang likidong yun sa Silverheart Grass, agad itong mamumangga. Pagkuha ng palawit, nagpasalamat ang MC kay Funaki para sa regalo. Nagbabala siya na mula ngayon ay hahabulin na ni Hashimoto ang ating bida. At walang sinuman na pinagtuunan ng pansin ng taong iyon ang nagkakaroon ng magandang kahihinatnan. Sinasabi ni Hiroto sa kanya na huwag mag-alala hanggat tinutupad niya ang kanilang kasunduan. Tungkol kay Hashimoto, sinasabi ng MC na sisiguraduhin niyang iparating ang pagbati niya rito. Sa Nauin University, lumabas ang isang eleganteng babae mula sa isang mamahaling kotse. Ang babaeng bumili ng mga anteng-anteng ay hindi naniwala na ang bata ay ang pinatapon mula sa angkan ng Yaemori hanggat hindi niya nakita ang litrato ng sarili niyang mga mata at nakasiguro siyang ito nga siya at ang bata ay freshman din niya. Kinakausap ni Saki ang presidente ng kolehiyo tungkol sa nangyari sa bida ngunit ayaw nitong makisangkot ngunit determinado ang dalaga na mailabas siya mula sa kanyang sitwasyon. Pumasok si Shizuru sa silid noon din at nakita niyang pinag-uusapan nila si Hiroto Yaemori. Samantala, sa opisina ni Superintendent Onaga, galit na galit ang pulis sa kanya. Sa huli, pinahihintulutan ng lalaki ang isang gangster na makalaya mula sa kulungan matapos itong tugisin sa loob ng maraming taon. Inakusahan ni Kya ang amo na inaabuso nito ang kapangyarihan. Sabi ng amo niya ay wala itong ebidensya at ang pag-akusa sa isang nakatataas ng krimen ng walang patunay ay seryoso. Sabi ni Kya ay alam niya ang plano ng kanyang amo sa likod ng mga eksena. Pinagbantaan ang batang pulis, inutusan siya ng superintendent na sabihin ang nalalaman nito. Gayunpaman, natakot ang pulis at wala ring nasabi. Sa sandaling yun, dumating sina Shizuru at Saki sa opisina kahit pa may pulis na sumusubok na pigilan sila. Nagalit ang superintendent sa gwardya dahil hindi nito sila napigilan. Nagtataka siya kung sino ba ang mga ito dahil tila walang anumang tunay na mayroon si Hiroto. Pagsuporta. Sinabi niya na ang kaibigan ng babae ay pinaghihinalaang nagnakaw at nanakit at hindi maaaring palayain hanggat walang paglilitis. Sabi ni Kya na katawa-tawa yun dahil hindi naman siya pinaghihinalaan sa alinman doon. Sabi ng hepe na hindi siya maaaring maglabas ng impormasyon dahil siya ang superintendent. Tanong ni Saki kung bakit wala ang mga miyembro ng Yakuza. Sabi ni Onaga na hindi niya kailangang magpaliwanag ng anuman sa kanila at maaari niya silang arestuhin dahil sa paghadlang sa hustisya. Sinabi ni Shizuru na subukan niyang gawin yun sa kanya at umupo habang naghihintay. Inutusan ng tiwaling lalaki ang mga pulis na dalhin ang mga taong ito sa pansamantalang silid at sinabihan silang patahimikin sila. Sila ay pipigilan sa hinalang kasabwat sila ni Yaemori Hiroto, at si Kya Haruki ay sinuspinde dahil sa pagtatakip sa isang kriminal at iimbestigahan. Nagtatanong si Shizuru kung mananahimik si Direktor Ogi kung basta-basta na lang siyang gagawa-gawa ng mga krimen. Binyantaan siya ni Onaga dahil sa pang-iinsulto sa isang pambansang personalidad na nagpapalubha pa sa kanyang krimen. Sabi ni Shizuru ay naglalatag sila ng mga nagkataon para kay Superintendent Onaga. Naiirita ang hepe dahil pinapahirapan niya ang mga bagay. Sabi niya masosolusyonan ang problema ni Yaemori Hiroto sa pera. Sabi ni Onaga ay normal para sa mga maimpluwensyang tao na magkaroon ng mga pribilehiyo at hindi siya naiiba. Binanggit niya ang panahon na inatake siya ni Kya at buong lakas siyang lumaban.
Sa mapanindak at mapanlinlang na tono ay sinabi niyang walang magagawa kung sasabihin niyang lahat ng naroon ay nawalan ng buhay. Tinanong ni Shizuru kung narinig yun ni Direktor Ogi at sa telepono ay sinabi niyang oo dahil tinawagan siya nito sa kalagitnaan ng usapan. Natakot ang superintendent nang matanto niyang buong pag-uusap nila ay narinig ni Ogi. Sinabi ng kanyang amo na para sa pag-abuso sa kapangyarihan at sa pagbabanta sa pamilya ng isang konsehal, si Onaga Raizo ay masususpinde. Nang tanungin ito kung kailangan pa niyang magpakilala muli, naunawaan ni Onaga na si Shizuru ay mula sa pamilya ng konsehal. Samantala sa piitan, kinuha ng MC ang agimat na may espiritual na likido. Nang makitang kakaunti na ang dami nito, siya ay alam niyang isang beses lang niya magagamit ang likido. Napansin niyang may dumating sa selda at nanatiling alerto. Nang mapagtantong si Shizuru ito, nasabik siyang makita muli si Hiroto. Samantala, sinira ng mayamang lalaki ang lahat at sinabing walang silbi ang lahat. Ang isa ay naghihingalo at ang isa naman ay nakakulong sa isang selda, kaya't wala silbi ang mga ito. Kung hindi maisa sa katuparan ang utos ng Ema Clan, mapupugutan din siya ng ulo. Tinanong ng bodyguard si Lord Akimasa kung ano ang gagawin niya ngayon. Upang patunayan ang kanyang katapatan sa Ema Clan, pinakiusapan niya itong ibalik ng buhay ang bata at sinabing isusuot niya ang kanyang pinakamagandang kasuotan. Nagpasya siyang alisin ang basurang ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang ating bayani ay ginugol ang lahat, naubos ang pera niya sa materyales at lubos na siyang kapos, kaya ginamit niya ang kanyang mga materyales upang pinuhin ang namuong spiritual chi pill. Ininom niya ang Paeldores, isa itong magaspang na pamamaraan na nag-iiwan sa chi na siksik at hindi dalisay ngunit magiging kapaki-pakinabang ito sa mundong ito. Dahil doon, sa wakas ay naabot niya ang antas 2 ng paglinang ng spiritual chi. Sa paglipas ng mga taon, ginamit niya ang paraan ng cloud shadow upang umunlad. Sa bilis niya ngayon, maging ang mga bala ay hindi makatatama sa ating bida. Naubos niya ang lahat ng spiritual fluid na nakuha niya upang sumulong pa sa hinaharap. Kakailanganin niya ng mas maraming materyales na mayaman sa mana. Ayon kay Funaki, mayroong mga pinagmumula ng espiritu sa Ryuda, ngunit ang pagkuha ng normal na ruta ay magiging mapanganib at kakausapin niya ang lokal na influential na contact na binigay sa kanya ni Funaki. Ang gastos ay umaabot sa 2 milyong yen at sa kanyang kasalukuyang account ay mayroon siyang kakarampot na halaga. Sa TV ay nakakita siya ng patalastas para sa isang mahiwagang hiringgilya na nagpapabata. Naging popular ito at bawat dosis ay nagkakahalaga ng malaking pera. Napagtanto ng ating bida na ang mga babae sa mundong ito ay lubhang nahuhumaling sa kabataan at nakakita siya ng pagkakataon na kumita mula roon. 5 oras bago nito, kumakain siya ng hapunan kasama si Shizuru at hindi makapaniwala na ito ang anak ni Konsehal Suga, kaya pala may direkta itong koneksyon sa superintendent. Sinabi ni Suga na may pabor siyang hihingin sa MC, kaya inimbitahan niya ito para maghapunan. Tinanong niya kung pamilyar ito sa gusali ng Suga. Alam ito ng ating bida dahil sa tahanan ng pinakamalaking punong tanggapan ng kosmetiko sa lungsod ng Numi. Sabi ni Shizuru, pag-aari ng kanyang pamilya ang buong lugar. Kinabukasan ng gabi, magho-host siya ng isang marangyang pagtitipon upang ipagdiwang ang paggaling ng kanyang ina at inaanyayahan niya rin si Hiroto na dumalo. Balik sa kasalukuyan, sa gusali ng Suga, nagsimula ang gala sa itaas. Alam ng ating MC na sa kasalukuyan niyang estado, hindi siya makakagawa ng spiritual pills, at makakapagpino lamang ng mga elixir, kaya kikita siya ng malaki sa paggawa ng ganitong mababang uri ng kosmetiko. Ang pagkakataon ay nasa harap niya nang makita niya ang mga mayayamang babae sa pagtitipon. Sabi ng mga tiyuhin ni Shizuru na ang isang babaeng nasa edad 30 ay hindi na bata at dapat nang mag-asawa na lang, na kung hindi siya mag-aasawa sa lalong madaling panahon. Matutulad lang siya sa nakatatandang kapatid niyang si Masami. Sinabi ng tiyuhin kay Masami na dahil naging makasarili siya noong bata pa siya, hindi na siya makakapag-ambag sa angkan ngayong matanda na siya. Sinabi din niyang malas siya at wala siyang masabi bilang tugon doon. Sinabihan ni Shizuru at ng kanyang ina ang lalaki na manahimik dahil si Masami ang nagpalaki sa kanya matapos umalis si Lola. Sinabi ni Shiro na sinasabi lang niya yun para sa kapakanan ng lahat at kailangan nilang hanapan si Shiro ng asawa sa lalong madaling panahon. Iminungkahi niyang pakasalan nito ang isang tao mula sa angka ng 8 upang maiwasan ang alitan sa kanila.
Sinabi ni Masami na may sarili siyang dahilan para hindi tanggapin yun, ngunit tinawag siya ng nakakainis na lalaki na makasarili at sinabing hindi na niya maibabalik ang ganda niya noong bata pa siya. Sa sandaling yun ay dumating si Yamori na nagsasabing kaya niyang gawin yun. Sabi niya, bastos si Shiro sa pagtawag sa kanya ng sirang paninda. Nagalit si Shiro kay Hiroto at tinanong kung sino siya. Nagsimula siyang tumawag ng seguridad hanggang sa sumingit si Shiro na nagsasabing inanyayahan niya ito dahil niligtas nito ang kanyang ina. Direktang pinasalamatan siya ng kanyang ina sa pagbibenta ng anteng-anteng na nagligtas sa kanyang buhay. Ang ating pangunahing tauhan ay mabait at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang pasalamatan siya. Iniisip ni Shiro na nabiktima sila ng scam ng isang con artist at nagising siya salamat sa modernong medisina. Sa wakas ay ipinakilala ni Hiroto ang kanyang sarili bilang isang mananaliksik na nakatuon sa oras at halaga. Siya rin ay isang kasosyo sa negosyo ni Presidente Suga. Iniisip ng lahat na walang saysay para sa kanya, maging kasosyo niya at maging bahagi ng tagpuang ito dahil pinag-uusapan nila ang kabataan sa pamamagitan ng mga produkto. Kaya nagpasya siyang ipakita ang sagot doon sa loob ng kahon na hawak niya. Natawa ang tiyahin ni Shizuru at gustong makita kung anong klaseng pakulo ang gagawin niya. Nilapitan niya si Miss Ami, hinihiling na ibigay nito ang kamay niya. Pagkatapos, hiniling niya rito na kunin ang produkto na nasa loob ng kahon. Nagsimulang sumigaw si Shizuru, inakusahan siya na naglagay ng lason sa kaina-hinalang paeldores na yon. Tinanong ng babae kung ligtas bang inumin yon. Sabi ni Shizuru, mapagkakatiwalaan siya at nagpasya siyang inumin ang paeldores mismo. Nagpasya rin ang nanay niya na sumama dahil niligtas ng lalaki ang buhay niya. Sabi ng mga negosyante, walang ganoong bagay na elixir ng kabataan sa totoong buhay. Bamulong ang ating bida sa tainga ni Miss Ami, tinatanong kung hindi ba siya. Gusto niyang muling maging bata. Umiiyak siya pagkatapos ng lahat. Lahat ng mga lalaki ay tinatawag siyang matanda at inaapi siya dahil sa kanyang edad. Determinadong ininom niya ang tableta ng may tiwala at nilunok ito. Hindi makapaniwala ang mga tiyuhin ng pamilya Suga na tunay niyang ginawa ito. Nang makita na walang nangyari, akala nila ito ay lason o isang panlilinlang lamang. Itinuro ni Shiro ang kanyang daliri, na mayabang, sabi niyang alam niyang panlilinlang ito. Hanggang sa biglang magbago ang buhok at balat ni Miss Ami, na tuluyang nag-transform sa mas bata niyang bersyon. Nagdulot ito ng pagkabigla sa lahat ng mga kasosyo at miyembro ng pamilya. Ang mga mayayamang matatandang babae ay humihingi sa kanya na sabihin ang halaga at nag-aalok ng napakalaking halaga ng pera. Nagsimula silang mag-alok ng higit pa na parang isang auction. Ang pamilya, alam na kung makuha nila ang karapatan dito, muli silang manggenguna sa industriya ng kosmetiko. Ngunit nalugi ang kumpanya, at sinabi ng tiyuhin sa babae na manahimik. Dahil nakalatag na ang kanyang plano na maging bilyonaryo, nag-alok ang Kozen Group ng 4 na milyon para sa karapatan sa produkto, pagkatapos ay nag-alok ang Rinkyo Group ng 20 milyon. Sabi ni Shiro, bisita siya ni Shizuru, at hindi ito isang subasta. Matapos sabihin sa lahat na kumalma, lumapit siya para kausapin si Hiroto tungkol sa negosyo. Nag-alok si Shiro ng 30 milyon at isang 70 hanggang 30 na paghahati sa benta. Ngunit ang totoo, gusto niya ng 70% ng benta at iwanan ang aming MC na may 30%, sinasabing malaki ang maitutulong sa kanya ng koneksyon ng angka ng Hoshiso. Gayunpaman, sinabi ni Shizuru na ang Hoshiso, wala ng koneksyon ng angkan. Nagagalit si Shiro dahil pamilya sila, at dapat ay mag-ingat siya sa sinasabi. Sabi niya, wala siyang pakialam sa pamilya nang mawala ang 160 milyon sa pera ng lola. Pinigilan ang pondo ng angka ng Ocho, humihingi ang bangko ng mga sulat at nagtatanong kung dapat silang alista. Tinanong ng nanay ni Shizuru kung sinira niya ang kumpanya ng ina nito. Nagulat si Shiro at nagtanong kung paano nila nalaman. Alam ng babae na dumating siya sa kaganapan para ubusin ang pera ng kanyang ina, tulad ng ginawa niya sa kanilang lola. Sabi niya, wala siyang ibibigay na kahit 1 sentimo sa tiyo niyang may masamang balak, samantalang siya ang nagpaplano upang makinabang. Na walang puhunan, wala man lang siyang 30 milyon. Kapag inakusahan niya siyang sinusubukang para lokohin ang kanilang ina, sinabi ni Shiro na hindi iyon totoo. Lumuhad siya, nagmamakaawa, at idinahilan ang kanyang pagiging pinakamasamang kapatid.
Naasar, sinabi niya na binaygo siya nito at tinulungan niya ang kumpanya nito dahil sinabi nitong nagbago na siya. Habang nakaluhod at pinapahiya ang sarili, sinabi niya na lagi siyang tinutulungan nito at pinagtatakpan. Ngunit sinabi niya na hindi niya pwedeng baliwalain ang pagiging makasarili nito. Sa kabila ng lahat, sinira nito ang pamana ng kanilang ina. Tumayo siya mula sa upuan at sinabi sa kanya na ayusin ang sarili niyang gulo. Nagulat, nagtanong si Shiro kung aalisin na siya nito sa negosyo ng kumpanya. Binigyan siya ni Shizuru ng opsyon na humarap sa korte at magbayad sa ginawa niya habang buhay, o ibenta ang kanyang kumpanya sa kanya sa halagang ₱1. Sinabi ni Suga, Yaomori may mga tunay na profesional dito sa party na kayang makipagnegosyo. Sabi niya, ipakikilala niya sila sa ating bida, 40 milyon ay patas para sa kanya at dapat niyang itira ang 80%, at kailangan niyang mag-ingat, dahil lahat ng naroon ay mga buwiter. Pinagkakatiwalaan ni Hiroto siyang mga siwa sa aspeto ng negosyo. Matapos ang magarbong kaganapan, sumakay siya sa kotse at pumunta sila sa bahay niya. Napansin niyang malaki ang lugar at mahinahon niyang sinabing inuupahan lang ito. Nagpasalamat siya sa kanya para sa sakay, dahil naligtas siya nito sa mahabang lakad. Nang oras na yun, sinabi ng babae na magkaibigan sila at hindi na niya kailangang magpasalamat. Nang magulat siya, tinawag siya nitong kaibigan. Pinagtibay pa ni Shizuru ang sinabi niya na may ngiting pala kaibigan. Pauwi, ang ating bida ay nag-iisip. Ito at napagtanto na hindi naman pala ganoon kasama ang bagong buhay na ito. Ngunit pagbukas niya ng kanyang pintuan sa harap, nakita niya ang isang patak ng ketchup at ang kanyang aso na mukhang napinsala. Sa sandaling dumating siya, tinawagan siya ng tauhan na ipinadala ni Kusei at binalaan na darating siya kasama ang isang babae. Naisip ni Kusei na perpekto yun at iniutos niya na dalhin ang babae. Naisip niya na kung makakatikim ng kawalang pag-asa, masisiyahan si Lord Suma. Umaasa siyang magugustuhan niya ang red along iniwan nila. Ang ating bayani ay tumakbo papalapit sa maliit na lalaki at kinuha ang kutsilyo. Inihagis niya ang kanyang panggamot na anteng-anteng at napansin niyang humihinga ito at mililigtas niya ito sa pamamagitan ng bagay na yun. Gayunpaman, sa mismong itaas niya, may isang lalaking nakasabit sa kisame at may kutsilyo sa bibig. Sinubukan niyang umatake ngunit umiwas at sumalubong ang MC, naiwan ang ibang mga gun sa gulat, habang sinasabihan ng aso niya na magtago. Pagkatapos ay tiningnan niya ang natitirang mga guns at tinanong kung gusto nilang isa-isang talunin. Sabay-sabay silang sumugod sa kanya ngunit pinabagsak ng John Wick namin ang una. Ang isa pa ay sumubok umatake ngunit sumablay. Nauwi siya sa sirang braso at pagkatapos ay naging alaala na lamang. Nagbago ng plano ang mga goons at kumuha ng baril para simulan siyang barilin. Ngunit sa ngayon, kahit bala ay hindi makadikit sa aming bayani. Samantala, ang baliw na blonde ay nagsimulang kumuha ng mga gamit para gumawa ng masamang bagay. Lumapit siya kay Shizuru na umiiyak sa takot. Tinanong ng baliw kung siya nga ba si Shizuru Suga, anak ni Kenji Suga. Bigla siyang nakatanggap ng tawag sa kanyang telepono at sinabing natalo ang lahat ng kanyang tauhan. Nagulat siya nang malaman na hindi nila matalo si Hiroto. Nang marinig niya ang boses ni Yaomori, sinabi niyang talagang marunong itong manggulat ng tao. Binalaan ng blonde ang ating MC na dinukot niya ang anak ng pamilya Suga. Sinabi ng ating bida na papunta na siya doon at sinabihan ito na huwag siyang saktan at huwag isama ang walang kasalanan dito. Sa telepono, pinagsalitaan ng masama ni Kusei ang ating MC dahil sinira nito ang kanyang mga plano at sinabing mayroon siyang 40 minuto. Sa tindi ng galit, binali ni Yaomori ang telepono sa kanyang mga kamay at nangakong hahanapin si Hashimoto. Plano ni Kusei na mag-film ng trailer para sa videong ito. Tinanggal niya ang tape sa bibig nito at ang kanyang mga gwardiya. Simulang katukin ng malakas ang kanyang pinto. Naiirita siyang nagtanong kung ano ang emergency at sinabi sa kanya ng kanyang mga gwardya na na-activate ang sistema ng pamatay sunog sa bodega. Pinatanggal ni Kusei ang mga alarm sa bodega sakaling dumating doon ang pulis. Sa sandaling yun, ipinikit ng babae ang kanyang mga mata dahil sa pagod hanggang sa bigla na lang napatalsik ang mga gwardya mula sa impact. Wala ng lakas, sinimulang tawagin ng babae si Hiroto Yaomori, sa pag-aakalang siya ito. Isang oras bago nito, si Funaki, sa kalagitnaan ng gabi, ay pumunta upang magbigay ng panimulang liham kay Ryuja. Hindi siya sinagot sa telepono at pinahinto ang kanyang motor sa kung ano ang dapat na tamang address.
Nagtataka si Funaki kung nakatayo siya sa harap ng bahay ni Yamori. Pagkatapos, sinabi nila kay Hashimoto na nakabalik na si Hiroto Yamori sa bahay, at narinig ito ni Funaki. Sinundan niya sila at nakita ang mga masasamang loob na balak saktan ng ating bida. Nakuha rin nila ang babae pansamantala at isinakay sa kotse. Nakita ni Funaki ang ginawa ni Kusei, ang pagkuha ng sapilitan sa kasama ni Hiroto at ang tangkang pagpatay sa kanya, pati na ang pagpapadala ng mga tao sa kanyang bahay para saktan siya. Sinimulan niyang sundan ang kotseng nagdala kay Suga at ipinadala ang mga coordinate sa protagonista. Samantala, tinanong niya ng masusi ang isa sa mga taong pinadala sa kanyang bahay at pinasabi ang lahat. Humiling si Hiroto ng pabor kay Funaki, pinapakiusapan siyang ilabas ang kaibigan niya mula doon ngunit gusto niyang kunin. Diretsyong sinunggaban ng lalaking may blonde na buhok gamit ang sariling mga kamay. Galit na galit si Kusei sa kanyang mga gwardya dahil inutusan niya ang mga itong putulin ang mga alarma ng sunog sa bodega. Sinabi niyang susuriin niya ang nangyayari at sinabihan silang manatiling alerto, habang nakapasok na si Funaki sa lugar. Nagrereklamo ang kanyang mga security guard tungkol sa buong sitwasyon sa pagdukot sa mga babae at sa kanyang mga utos. Hanggang sa napansin nila ang pagdating ng matipunong lalaki, na naglalabas ng espiritual na enerhiya, tinanong nila kung sino siya at anong ginagawa niya roon. Na may nakakapanindig balahibong tingin sa mukha, sinabihan niya silang maging matyaga at nilusob sila gamit ang kanyang napakalaking lakas. Itinapon niya ang mga gwardya at pinatumba sila gamit ang kanyang mga kamao, at nakarating sa silid kung nasaan si Suga. At sa pag-aakala niya na si Hiroto yun. Alam ni Funaki na may utang si Yamori sa kanya at inilalayo ng lalaki ang babae mula sa lugar, habang mabilis siyang umaalis doon kasama ang babae na karga niya sa balikat, bago pa nila marealize kung ano ang ginagawa niya. Nasa hardin ang kotse sa likod ng pinto sa harapan niya at alam niyang sisilipin nila ang security system sa lalong madaling panahon, hanggang sa biglang tamaan siya ng isang bala sa binti at bumagsak sa lupa, na bitawan ang babae. Sabi ni Kusei na hindi man lang bumaba ang kanyang pagkatumpak sa pagbaril at napakagaling ng pagkakabaril. Nagtataka si Funaki kung bakit ang bilis nilang nakabalik at kung paano siya nahuli na kaagad ng ganito. Sabi ni Hashimoto na ang lalaki ay nagpakita ng malaking kakapalan ng mukha. Doon sa kanyang mansyon, matagal nang hindi nagkita ang malakas na lalaki at si Kusei at ibinabanggit nila yon. Iniisip ni Kusei na maganda ang araw na ito dahil lahat ay naroon upang harapin ang kanyang pagpapasya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nanginginig sa tuwa sa sitwasyon. Iniisip ni Funaki na nagkakamali siya at hindi na niya sasabihin yun matapos siyang mapigilan niya. Samantala, sa labas ay dumating ang ating bayani at napansin ng mga gwardya ang kanyang presensya. Siya ay lumitaw na nakakatakot, naglalabas ng pulang aura mula sa tindi ng kanyang galit. Tinanong ng mga gwardya kung matutulungan ba nila siya at ang bida ay agad silang sinaktan ng walang salita. Napakalakas niyang tinamaan ang isang gwardya, dahilan upang ito'y tumalsik at masira ang pangunahing tarangkahan. Ang susunod na, sumugod sa kanya, ganoon din ang nangyari at nanalo siya sa isang suntok. Pagkatapos ay sinimulan niyang pabagsakin silang lahat ng sabay-sabay, nang walang gaanong kahirapan. Sa sandaling yun, nahirapan si Funaki sa pagharap sa lahat ng gwardya at nagsimulang masaktan. Naisip niya na hindi niya sana kinuha ang trabahong ito at hindi niya man lang kayang iligtas ang isang babae. Sabi ni Kusei na pagkatapos niyang tapusin ang usapin sa lalaki, sisiguraduhin niyang makakasama ng lalaki ang kanyang mga anak at asawa sa kabilang buhay. Ngunit una, balak ng taong may sakit sa pag-iisip na iwan sila ng may malubhang pinsala. Nang oras na yun, sumabog ang pinto sa harap at tumigil sa pagsasalita si Hashimoto. Nagtataka siya kung sino ang gumawa niyon at isang anino ang lumitaw sa likod ng usok. Sabi ng ating bida, ang manggagapas, ipadala siya para wakasan ang buhay ni Kusei. Sinabi ni Funaki na sapat na ang tinagal ng bata at inabot niya sa kanyang kasama ang isang anteng-anteng na panggamot, sinasabing gagana ito tulad ng dati. Nagsimulang magpaputok ng baril ang mga gwardya at si Hashimoto at nagsimulang tumakbo ang protagonista, iniiwasan ang mga putok dahil walang silbi ang mga bala laban sa isang second stage cultivator. Nagulat si Kusei sa bilis nito at pagkatapos noon, dalawa pa ang napabagsak. Dahil dito, natakot ang lalaking blonde at nagsimulang tumakbo palabas ng pinto sa likod.
Hindi inaasahan ni Hashimoto yun at gusto ring tumakbo, dahil gumagalaw ito na parang miyembro ng isang martial arts clan. Desperado, sinimulan niyang pindutin ng paulit-ulit ang button ng elevator para bumilis ito at makatakas siya. Ang elevator ay hindi dumating at isa sa kanyang mga gwardya ang nabangga sa pinto. Naiiwan ang lalaking blonde na gulat, sinasabi kay Hiroto na kumalma. Nagpapahiwatig na ang gustong siyang mawala ay si Lord Ema at protektado siya nito. Hindi pa naririnig ng ating bayani ang tungkol sa kanya at sinasabi na magsisisi ang lalaking blonde na nabuhay pa siya sa tindi ng paghihirap na mararanasan niya. Sa takot ay nabanggit ni Hashimoto na nais siyang mawala ni Elder Joe dahil sa pakikisalamuha sa anak ng Amitani clan. Hinalughog ng MC ang kanyang mga alaala, ngunit wala siyang nakitang anuman kasama si Setsu Amitani, kaya naisip niya na baka ito ay isang pakana. Sabi ni Kusei na tanging ang Amitani clan lang ang makakagawa nito at sinubukang kumbinsihin si Hiroto na pakawalan siya, sinasabi. Setsu at ang angka ng Amitani ay napakalakas at may karanasan. Sabi ni Kusei na kung palalayain niya ito, magsasalita siya ng mabuti tungkol sa kanya at marirealize niya ang halaga niyon sa bandang huli. Iniisip ni Hiroto na wala itong halaga at nagpakawala ng malakas na suntok sa mukha nito. Naitambay ito sa lupa at pagkatapos ay kinaladkad mula sa matinding impact, sinira ang pinto ng lugar. Nakita ng ating bida ang mga babaeng dinukot niya, kinuha ang kutsilyo at lumakad patungo sa kanila, ngunit pinakawalan niya silang lahat mula sa pumipigil sa kanila, sinasabing sila mismo ang magpapaliwanag ng kanyang halaga sa kanya. Inihagis niya ang kutsilyo sa sahig sa harap nila at sinabi na ang mga babae ang maaaring magdesisyon kung ano ang gagawin nila sa kanya. Si Hashimoto, sugatan, ay sumusubok na sabihin na may halaga at pera siya para tulungan ang MC, ngunit si Yamori. Walang pakialam at hinablat ng mga babae ang kutsilyo at hinabol siya, sinasabing ayaw nila ng pera niya, at ang tanging gusto nilang kapalit ay ang kanyang katapusan. Pagkatapos nyon, ginamo ng muling nabuhay na lalaki si Suga gamit ang kanyang berdeng anteng-anteng. Sinabi ng ating bida kay Funaki na umalis na, dahil tumawag na siya ng mga pulis at papunta na sila. Sabi niya, babalik siya pagkatapos niyang ipasa siya sa pulis at siguraduhing ligtas siya. Alam ni Funaki na hawak niya ang impormasyong kailangan niya at gusto niyang malaman ang susunod nitong hakbang. Sinabi ng ating bida na iimbestigahan niya ang Ema clan at gagapiin sila. Natalo ng ating bida si Hashimoto, pero si Suma ay naruroon pa rin sa kung saan. Kaya nagsimula siyang magsanay ng husto, at hahanapin niya ang kanyang lokasyon sa lalong madaling panahon at hulihin siya. Bigla na lang may nag-doorbell at nagtataka siya kung sino ito sa oras na ito. Nakatanggap siya ng imbitasyon mula kay Pangulong Suga na may mensaheng aalis sila kapag tapos na ang kanyang paghahanda. Hindi niya naiintindihan ang ibig niyang sabihin sa aalis, tinawagan niya ito at sinabing natanggap niya ang imbitasyon at tinanong kung para saan ang suit. Sinabihan niya itong tingnan ang loob ng imbitasyon at nakasaad na ito ay isang party na inihanda ng pamilyang Hashiso. Ang bida natin ay nagulat na naimbitahan siya sa isang Hashiso party. Sabi ni Shizuru, ang pagbebenta ng Juyuran Pill ay maglalapit sa kanila sa pamilya at mangibabaw sila sa merkado ng parmasya sa lungsod ng Numi. Bukod pa rito tila dadalo rin sa kaganapan ang kanyang dating nobya. Napagtanto niyang si Setsu yon ang batang may bahay ng angkan ng Atani. Kaya isinuot niya ang suit at pumunta sa selusalo ng pamilya Hashiso. Napansin niya sina G. Pierce at Akai Taro na bahagi ng grupong Kentaka ang mga maimpluwensyang tao sa mundo ng negosyo ng lungsod. Tinanong ng ating MC kung gusto rin nilang lapitan ang mga Hashiso ngayong gabi. Kahit pa isinilang siya sa isang kilalang pamilya wala siyang ideya kung gaano kalaki ang kanilang impluwensya. Dumalo ang mga tao sa selusalo na ito na sabik na makipag-ugnayan para sa negosyo. Sa sandaling yun dumating ang pinuno ng pamilya Hashiso si Amatani Setsu. Napansin ng ating muling nabuhay na binata na mayroong espiritual na chi sa paligid niya. Nagtataka siya kung siya ang orihinal na may-ari ng katawan ng dating nobya ni Hiroto. Si Hashiso Nana, ang pinuno ng pamilya ay katabi ni Setsu at hinala ng MC na siya rin ay muling nabuhay. Nagtataka siya kung siya ay isang magsasanay at kung mayroon siyang natatanging mga paraan ng pagsasanay sa mundong ito rin. Sa palagay niya ay napakakumpiyansa niya tutal, hindi niya itinago ang kanyang chi. Kung siya nga, dapat alam niya ang tungkol kay Soma at tatanungin niya mamaya.
Pumunta si Shizuru para kausapin ang kanyang tiyahin at pinuri ang kanyang hitsura, sinabing ang ganda niya. Tinanong ni Nana kung kumusta ang kanyang ina. Tutal, narinig niya na nagising ito mula sa coma at mukhang maayos naman. Pinasalamatan siya ni Shizuru sa pag-aalala at sinabi ni Suga na unti-unti siyang gumagaling. Sabi niya binili niya ang Zuyan pill para sa ina niya at ipinakita sa kanila ang pinakabagong modelo sa kamay niya. Ipinagmalaki niya ito, na sinasabing pinapanatili kang maganda nito magpakailanman. At narinig na ni Nana ang mga bali-balita tungkol sa Payaldores. Nalaman ng mga tao na ito na ang huling Payaldores na available at na ang presyo ay lubhang mahal. Napansin ni Nana na maganda ang kalidad at yun ang dahilan kung bakit ito tinatawag na rurok ng mga Payaldores na espiritual at hindi ito mabibili kahit saan pa. Tinanong niya kung sino ang gumawa ng Payaldores at ipinakilala ni Hiroto ang kaibigan at kasosyo niya. Nang marinig ni Setsu ang pangalang Hiroto Yayamori, nagulat siya. Nagulat si Nana dahil kilala niya ito noong bata pa siya at ngayon ay lumaki na siya ng husto at naging isang ganap na lalaki. Sabi niya, walang kakayahang makakita ng talento ang angka ng Yayamori, tutal gumawa ang bata ng Payaldores sa ganoong murang edad. Sumimangot si Setsu at sinabing hindi magiging kapaki-pakinabang ang kanyang kakayahan sa pamilyang ito dahil sa kanilang katayuan, ang gusto nila ay mga teknik sa paglinang. Tulad ng inaasahan ng MC, ang isang prestihiyosong pamilya ay nakabisado na ang mga pamamaraan ng paglinang ng mana, kahit na napakasama ng mga ito kumpara sa kanyang mundo. Tinanong ni Nana kung sino ang kanyang guro, dahilan upang maalala ng ating bida ang isang babaeng may pulang buhok. Ngunit sinabi niyang libangan lang yun at wala siyang guro. At nang sasabihin pa niya ang iba, naistorbo siya ng isang lalaki na lumapit upang kausapin ang kanyang tiyahing si Nana. Walang nakakaalam kung sino siya ngunit ipinaliwanag nilang isa siyang kasosyo ng pamilya Suma at naroon sa party ni Kijo noong nakaraang taon. Natuwa si Nana na dumating siya at tinawag ang lalaking ito na si Joe. Nananatiling alerto ang ating bida dahil naaalala niya ang sinabi ng kanyang kaaway. Sabi ng lalaki, magagalit si Setsu sa kanya kung may nagawa siyang mali sa kaarawan ni Nana. Ipinakilala ni Nana ang batang ginang ng pamilya Suga kay Shizuru matapos nitong itanong kung sino siya. Nabighani si Sumajo sa kanyang kagandahan at sinabing ikinalulugod niyang makilala siya. Pagkatapos, nagkomento siya na nakarinig siya ng magagandang bagay tungkol sa bida at tinanong kung sino ito. Hindi niya napansin ang pagpapanggap nito at nagtataka kung gaano katagal pa balak nitong magpanggap na walang alam. Ayon kay Hashimoto, si Sumajo ay di umano'y isang tagapaglinang ng kapangyarihan. Ngunit nang subukan niyang i-scan ito upang hanapin ang panloob na kakayahan nito, napagtanto niya na ang lalaki ay. Pagkatapos ng pagkamay, sinabi ni Joe na ikinatuwa niyang makilala si Hindenote Yayamori. Pagkatapos ay binati niya si Setsu. At patuloy na nakikita ng ating MC siyang kakaiba. Dahil habang nag-uusap sila, wala siyang naramdamang anumang pagbabago at iniisip niya na hindi pala ito isang cultivator. Kahit nang marinig niya ang pangalan niya, wala siyang naramdamang anumang masamang balak mula kay Suma. Nagkaroon ng hapunan at lahat ng nakabihis ay kumain sa iisang mesa. Isang magarang ginuwang nagsabi sa lahat na magtipon sa bulwagan para sumayaw pagkatapos kumain. Ang mga mag-asawa ay nagsimulang sumayaw ng mabagal at ang MC na nasa banyo ay iniisip pa rin na hindi pala isang cultivator si Joe. Nagtataka siya kung napaglaruan siya at kung ano ang dahilan ng lalaking may buhok na blonde para gawin yun sa kanya. Isang estranghero ang lumapit at niyayang sumayaw si Shizuru ngunit tumanggi siya. May nagsabi sa kanya na si Shizuru ay ang batang ginang ng angka ng Suga at hindi makikisayaw sa kanya. Lahat ng nagyayaya sa kanya ay tinatanggihan. Kahit ang tagapagmana mula sa pamilya Kategira ay tinanggihan niya. Sakto nang sinasabi ng lalaki kung anong uri ng lalaki ang tatanggapin niya, nagulat siya ng husto. Itinuro ng kanyang kaibigan ang eksena na nagpagulat sa lahat sa sayawan. Niyaya ni Shizuru si Hiroto Yayamori na sumayaw kasama niya. Samantala, umalis si Joe sa salo-salo at sumakay sa limousine. Sinabi niya sa kanyang mga bantay na huwag hayaang may makalapit. Sumunod sila at pinaandar ni Suma ang sasakyan. Nagtataka ang mga bantay kung ano ang ginagawa ni Joe at ng iba pa. Ginagawa ng pribado. Narinig nila na ang mga gwardya ni Joe ay nawawala sa sarili at hindi na nakikilala ang kanilang mga pamilya pagkatapos.
Narinig din nila na ang mga gwardya ay pinapalitan araw-araw at ang huling gwardya ay biglang nawala. Si Suma ay sinampal at pinagalitan ng husto dahil sa paghawak sa kamay ng ibang babae sa harap mismo ni Setsu. Humihingi ng tawad ang lalaki ngunit isang lalaking may gintong singsing ang nagpakawala ng espiritual na enerhiya at nagsabing pananatilihin lamang niya itong buhay dahil sa palagay niya ay may kaunting silbi pa ito. Ngunit kung hindi nito makakayanan ng isang simpleng gawain na kanyang ipinag-uutos, siya ay tatanggalin na sa lalong madaling panahon. Ito ang orihinal na Suma Joe, ang inapo ng angkan, hindi ang impostor na pumunta sa salo-salo. Ang tunay na Panginoong Joe ay lumabas mula sa ang kotse at sinabihan ang dalawang gwardya na sumunod sa kanya sa bulwagan. Napansin ng mga gwardya na totoo ang mga sabi-sabi at isang tao lang ang bumaba ng kotse kasama si Suma. Nagtataka sila kung ano ang nangyari sa limousine at nakita natin si Joe na nakabalat kayo, nakatali at hindi makagalaw sa likurang upuan. Balik sa party, humingi ng tawad ang tunay na Joe kay Setsu dahil may biglaang bagay na kailangan niyang asikasuhin. Napansin niyang sumasayaw si Shizuru Suga kasama ang isang lalaki at hindi siya makapaniwala. Kung tutuusin, hindi pa niya nakikita kailanman ang lalaking kasayaw niya ngayon. Ang dalawa ay sumasayaw sa tugtog ng piano at tila nakatitig sa isa't isa na parang in love. Hanggang sa hilahin siya ng ating MC papalapit sa kanyang katawan at sinabi niyang talagang sumasayaw siya ng aba, sabi niya, kung gusto nilang ibenta ang Zuyan Pill sa angkan ng Hoshiso, kailangan niyang umayon sa kapaligiran ng piging. Ang orihinal na may-ari ng katawan ay natuto ng ballroom dancing at salamat sa ikalawang yugto ng paglinang, perpekto ang kanyang balanse. Tinanong ni Nana kung hindi alam ni Setsu ang kakaibang galing ng batang sumayaw at sabi niya, kahit mahusay siyang sumayaw, isa pa rin siyang ordinaryong tao. Napansin ni Nana na maingat na pinapanood ng babae ang lahat. Mas napansin ni Joe na may talento rin si Yamori sa pagsasayaw. Sinabi ni Suma kay Nana na kakakilala lang niya si Hiroto at hindi niya yun inaasahan. Kahit na may kapangyarihan ng angka ng Emma, tinanong ni Nana kung hindi niya kayang silipin ang nakaraan ng isang suwail na bata. Sabi ni Suma na ayaw nilang magdulot ng gulo sa lungsod, kay Naomi dahil ito ay teritoryo ng angka ng Hoshiso. Iniisip ni Nana na hindi mahalaga ang pamamaraan. Sa huli, pambihira ang kakayahan ni Hiroto sa alchemy. Gusto lang niyang i-connecta ang kanyang potensyal sa kinabukasan ng angkan. Ayaw na niyang hayaang gumagala siya ng malaya sa mundo. Iniisip ni Suma na binabantaan siya ni Nana at kung wala si Setsu ay matagal na sana niyang inalis si Nana at iniisip niya kung ano ang gagawin sa basurang si Hiroto Yamori. Nagsimulang magtsismisan ng mga bisita tungkol sa MC na gumugulo sa ex-asawa ng protagonista na nagsabing aalis na siya sa sandaling yun. Lumapit siya kay Yamori at sinabing alam na alam niya kung ano ang iniisip nito. At parang siya ang huling cookie sa kahon, bigla niyang sinabi na walang saysay ang paglapit sa kanya. Nagtataka ang ating bida kung ano ang pinagsasabi ng babaeng may asul na buhok. Naiinis, iniisip ng babae na hindi siya yayaman sa pagpino ng Paeldores at pangtustos lang yun sa kanyang pamumuhay. Sumipsip ng alak ang ating bayani at hindi sumagot habang sinasabi niyang mag-focus sa sarili at hindi sa kanya. Matigas na sumagot si Hiroto, tinatanong kung sino ba ang kinakausap niya sa kanyang munting talumpati. Sabi niya, ang spiritual chi na ibinubuga niya ay hindi sinasadya. Ito ay dahil hindi niya alam kung paano ito kontrolin. Nagulat ang babae at nagtanong kung paano niya nalaman yon. Binalaan niya siya na ang pagpilit sa paglinang ay maaaring magpabilis sa pagsipsip, ngunit sisirain ito ang kanyang katawan. Tanong niya kung paano malalaman yon ng isang ordinaryong tao at sinabi ng MC na kaya niyang ayusin ang problema nito. Ang babae ay tila ayaw maniwala sa walang saysay niyang akusasyon. Sinabi ni Hiroto na maniwala siya sa anumang gusto niya at wala siyang pakialam kung tumanggi ito at mawalan ng katawan. Sa huli, nauubusan na ng oras ang babae at gusto niyang tumulong. Maaari niya itong isipin bilang isang kasunduan sa negosyo at mayroon siyang hiling dito. May gusto siyang itanong kay Emejo nang ibulong niya ang gusto niya sa tainga nito, pinapanood ng selosong lalaki mula sa malayo, galit na galit. Sa pagtatapos ng party, umalis ang lahat ng magkapares, papunta sa kani-kanilang sasakyan. Naabutan sila ni Nana habang magkasama silang umaalis. Interesado siya sa Zuyuan, Phil at humiling sa kanila na magbigay ng sandali para mag-usap. Napansin niyang personal siyang dumating para makipag-usap,
Naisip niyang mas higit pa sa tableta ang gusto nito. Sinabi niyang marami ang pagkakapareho ng protagonista at ni Suga. Dahil matapos mamatay ang mga magulang niya ay sinimulan ng desisyonan ng tiyuhin niya ang buong buhay niya. Sa kabutihang palad, kinilala siyang isang cultivator at kumawala sa mga pumipigil sa kanya. Ngayon ay naintindihan na ng MC kung bakit unti-unting nawawasak ang katawan ng babae dahil ipinagpapalit niya ang haba ng kanyang buhay para sa mas mataas na pundasyon ng cultivation. Sinasabi ito ni Nana sa kanya dahil ginawa niya ang lahat ng makakaya niya upang tulungan si Setsu, ngunit hindi magagamot ang kanyang kondisyon. Katulad ng ina ni Shizuru, walang gumagana sa ginang, kaya nais niyang tulungan ang ating bayani para iligtas ang dalagita. Si Tia Nana ang presidente ng Asosasyon ng Tradisyonal na Medisina at mas nagtitiwala kay Hiroto kaysa sa mga doktor. Kahit na totoo na nakakapino siya ng mga anteng-anteng bukod pa sa mga payaldores, napagtanto niya na siya ang alamat na negosyanteng cultivator na pinag-uusapan nila. Ikinumpara ito ng ating bayani sa kontinente ng Rui kung saan ang mga paraan ng paglinang ay primitibo. Bukod pa rito, interesado rin si Nana sa payaldores na dala niya at nais niyang makipagnegosyo sa kanya sa ngalan ng Hoshizo clan. Sa ilalim ng pamamahala ni Tia, ang kita mula sa payaldores ay tumaas ng 10 beses ayon kay Suga. Ginawa ni Tia na opisyal ang kahilingan para sa tulong kay Setsu. Dahil isa siyang mabait, mahinhin na babae na karapat-dapat iligtas. Nang maipawalang bisa ang kasal, naghimagsik siya minsan at ang impormasyong yun ay ikinagulat ng MC. Lumabas si Suma ng mansyon at nakasalubong si Tia Nana. Pagkatapos magbigay galang bago umalis, napansin niya sina Yamori at Shizuru kasama nito. Pinagpasalamatan niya ang ating bayani at iniabot ang kamay para sa isang pakikipagkamay. Sabi niya ay akagagalat niya. Kung muling magsalubong ang kanilang landas, sinabi ni Hiroto na ganoon din ang kanyang nararamdaman at magkikita silang muli sa lalong madaling panahon. Sa sandaling hawakan ng MC ang kamay ni Suma-jo ay may kakaiba siyang naramdaman. Naramdaman niya ang maraming espiritual na chi na nanggagaling mula rito, na iiba sa dati. Pagkatapos noon, sumakay si Jo sa limousine at sinabi ng kanyang bodyguard na mayroong regalo mula kay Ginang Setsu. Nang buksan niya ang regalo ni Setsu, nakita niya ang isang butterfly origami at nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi siya nagpakita ng interes at sinabihan ang Peking Suma na hawakan ito para sa kanya at huwag buksan ng walang pahintulot. Napansin niya na si Hiroto ay parehong walang kwenta tulad ng dati, isinusuot niya ang kanyang singsing at nagsimulang lumabas ang kidlat mula rito. Pagkatapos ay sinabihan niya ang lahat ng malapit sa MC na maghintay, dahil sasapitin nila ang matinding kapahamakan sa kanyang kagagawan. Samantala, hawak ng impostor ang kahon na may butterfly origami, na kumikinang ng berde. Pagkatapos ay nakita natin na nakikinig ang ating MC sa lahat ng ito. Lumipat tayo sa ibang lugar kung saan si Nana ay nag-aanalisa ng ilang bulaklak hanggang sa biglang may lumitaw at nakuha ang kanyang atensyon at siya. Mabilis na lumingon. Isang lalaki na naglalabas ng espiritual na chi ang nagsabi na inaasahan niya yun mula sa tinatawag na henyo ng sekta ng daan-daang halaman. Sa kabila ng kanyang malubhang pinsala at nawasak na paglinang, ang kakayahan niyang makaramdam ng espiritual na chi ay kasing talas pa rin gaya ng dati. Nagtanong si Nana kung sino itong mungheng may kakayahan, na bigla na lang sumulpot. Kung kalaban lang siya, plano niyang tumakas at hindi lumaban. Alam ng monghe na siya ang pinuno ng angka ng Hoshizo at tiyak niyang hindi siya tatakbo. Gaya ng kasabihan, ginagamit ng leon ang buo nitong lakas kahit sa pangangaso ng kuneho. Sa kabila ng paghina ng kanyang kakayahan, silang dalawa ay magsasagupaan ng buo nilang kakayahan. Napansin ni Nana na nag-iingat ito at tinanong kung ano ang layunin nito doon. Gusto ng monghe na sumama siya sa kanila at huwag nang magtangkang gumawa ng anumang katangahan. Isa pang monghe ang lumitaw at inisip na mas madaling gawing hindi na makagalaw ang kanyang mga braso at binti. Hinawakan ni Nana ang isa sa mga halaman na naglalabas ng kakaibang enerhiya. Sinabi niya na sisiguraduhin niyang mabibigyan niya sila ng tamang libangan. Tinakpan ng payat na monghe ang kanyang ilong at bibig at sinubukang alamin kung ano ang lilang alikabok sa hangin. Tinakpan ng matabang monghe ang kanyang bibig at napansin na laso nito. Hanggat nananatili ang green heartgrass sa kanyang bibig, hindi siya maaapektuhan ng epekto ng lason.
Ang lasong ito ay magbibigay sa kanya ng sapat na oras upang pag-isipan ang gagawin at susubukan niyang tumakas habang kaya pa niya. Ngunit isang itim na anino na may pulang mga mata ang sumugod sa kanya at pinigil siya. Ibig sabihin, ang lalaking nakasuot na nagpakita ay mula sa lihim na kulto ng anino. Sabi ng lalaki totoo raw na siya ay miyembro ng sekta ng nakatagong anino at sinira niya ang sekta ng 100 damo sa araw na yun. Sabi ni Nana hindi pa dumarating ang araw na yun at imposible na magpakita sila ngayon. Nang tingnan niya ang mukha nito, nagulat siya sa kanyang nakita. Si Ameho na may mukha ni Yatamori na nagsasabing lulupigin niya ang pinuno ng angka ng Hoshiso. Samantala, ginamit ng mga gwardya ang pagpapalit ng shift para kumain at magpahinga. Nagsimula silang magtalo tungkol sa kung ano ang kakainin nila at kung ano ang gugustuhin kainin ni Master Joe. Paglabas ng silid, ginamit niya ang mga hakbang ulap ng anino. Pumasok siya sa silid ni Ameho, hawak ang berdeng paru-paro. Pinakawalan niya ang berdeng paru-paro para matukoy ang presensya ng kanyang target. Napansin niyang wala sa loob ng lugar na iyon ang lalaki. Samantala, nasa isang silid ang Peking Joe, kumakain ng instant noodles at nanunood ng mga palabas. Sobrang naiinis siya sa hindi magandang pagtrato sa kanya dahil lang kamukha niya si Sumo Joe. Naalala niya ang mga pagbabanta na nakuha niya mula sa totoong Joe kung sakaling may makatuklas sa kanilang panloloko. Sinabi nitong isa lang siyang peke na pinananatili niya lamang ang pag-iral at hindi kailanman magiging totoong tao. Naiinis, nagpasya siyang hindi sundin ang utos na huwag buksan ang kaong ibinigay sa kanya. Kaya binuksan niya ito at nagsimulang lumipad ang berdeng origami na paru-paro. Sa paligid ng silid, hindi maintindihan ng peke kung ano yun at sa likod niya ay lumilitaw ang MC. Tinanong niya kung nakilala siya nito at ngayon ay naiintindihan na kung bakit wala siyang naramdamang anumang spiritual IQ. Habang papalapit ay sinabi niyang peke ito at tinanong kung nasaan ang totoong Ameho. Sa ibang lugar ay nakita namin ang isang grupo ng mga extra na naghihintay na lumitaw ang MC at naglalakad siya habang iniisip kung paano mayroong spiritual vessel sa mundong ito. Ibig sabihin, may napakalakas na sumusuporta sa mga pamilyang ito dahil sa isang mundo na may mahinang enerhiya ay dapat imposible na makagawa ng ganyang klase ng vessel. Ngunit kung may pinagmumula ng spiritual energy ang pamilya Sumo ay nagbabago ang kwento. Sa sandaling malutas niya, ang problemang ito, hahanapin niya ang pinagmula ni Ryujay ng mabilis hanggat maaari at magle-level up. Sinukol siya ng mga siga at sinabing pinaghintay niya sila ng matagal. Sabi nila, may nagbayad sa kanila ng malaking halaga para makita siyang mapatamba at gusto nilang guluhin muna siya ng kaunti bago yun. Pero nang bigyan sila ng MC ng matalim na tingin, nanginginig na ang mga lalaki. Sinabihan ng kanilang pinuno ang iba na sugurin siya at nagsimula silang tumakbo patungo kay Hiroto. May dalang sandata, iniisip ng pinuno ng gang na imposibleng matalo sila. Tutal, dinala niya ang kanyang pinakamahusay at pinakamahusay na mga tauhan para sa trabaho. Sa isang iglap, naitapon silang lahat pabalik dahil sa lakas ng tama ng ating bayani, na nagpatulala sa kanilang amo dahil sa kanyang napakalalim na lakas. Ang MC namin ay nagtapon, isang suntok na may aura sa kanyang kamay at nagpatalsik ng isa pang kaaway, na nasa matinding sakit. Iniisip ng pinuno na imposible ito at nagtataka kung tao pa ba siya. Tinanong ng ating bida kung sino ang nag-utos sa kanila na umatake sa kanya. Samantala, sa bahay ni Nana Hashiso, iniimbestigahan ng dalagang si Setsu ang pinangyarihan ng krimen kasama ang kanyang mga gwardya. Ipinakita ng isa sa kanila ang mga kamera sa bubong bandang alauna ng madaling araw nang lumitaw ang dalawang monghe para umatake sa kanya. Nagtatapos ang recording doon nang pinilit nilang makapasok sa bahay sa pamamagitan ng bubong at naniniwala silang dinukot si Nana. May 3 kriminal at nakuha ng isa sa kanila ang perpektong imahe ng mukha ng lalaki. Sabi nila, nasa party siya ng araw na yun at si Yamuri Hiroto yun at hindi makapaniwala si Setsu. Kinuha niya ang kanyang kotse at ang kanyang telepono kasama ang video clip kung saan siya makikita at tumungo sa isang bahay. May nagbigay sa kanya ng address at doon siya nagpunta, sa lugar na sinabi sa kanya. Nakatayo sa harap ng bahay na galit kay Yamuri. Hindi niya ito palalampasin. Napinuntirya niya ang kanyang kamag-anak. Isang lalaki na may bali ang braso ang nagtanong kung may pakay siya kay Hiroto. Galit na kinuha ng mga taong ito ang kanyang tiyahin, sinabi niya sa tauhan na dalhin siya sa kanya.
Sinabi ng kanyang tauhan na nasa loob siya ng mansyon ngayon at itinuro ang daan para sa kanya. Nakita niya ang ilang tauhan na puro sugatan at nagtataka kung sila ba ay ordinaryong tao o hindi. Napansin niya ang isa pang mayordomo na puro bagbog na nag-aabot ng tubig. Sa ating bida, hanggang sa mapansin niya ang presensya ni Setsu at dumating ito na galit na sinisigawan ang bida. Pinagbibintangan siya at hinihingi na pakawala ng mga kasama niya ang tiya niya at kung gagawin niya yun ay palalampasin na niya ang insidenteng ito. Walang ideya ang ating bida tungkol sa mga kasama at tungkol sa tiya niya. Galit na itinuro niya ito at pinagbibintangan siyang may kinalaman sa pagpipigil sa kanyang tiya. Hindi alam ni Hiroto na pinigilan si Nana at hindi niya maintindihan kung bakit siya ang pinaghihinalaan ni Setsu. Sinabi niya sa kanya na huwag nang magkunwari dahil may ebidensya siya at hindi niya inaasahan pero nahuli siya sa mga kamera ng bahay. Alam niyang ang lalaki sa video ay gumamit ng espiritual na sisidlan at binago ang mukha nito para pigilan si Tita Nana. Pinaga niya ni Setsu ang kanyang katawan at sinabi sa kanya na ibalik na agad ang kanyang tiyahin o gagamitin niya ang lakas niya bilang isang cultivator laban sa kanya. Sabi ng ating MC na wala siya doon at pinapapatunayan nito sa bago niyang nasasakupan. Nang tanungin niya ang bersyon ng nasasakupan, sinabi nila na nanatili sila sa tabi niya buong gabi. Pagkatapos, tinanong niya kung paano malinaw na lumabas ang mukha nito sa footage kung doon siya nagpalipas ng gabi. Nagpakita ang ating bayani ng isang video mula sa ibang lokasyon na naroon ang mukha ni Sumo Joe. Nakakalungkot pero peke ito. Sa video, ipinaliwanag ni Yasuhiro Yos na siya ang doble ni Sumo Joe at karaniwan niyang gwardya ngunit sa partidong iyon ay naging kapalit niya. Inamin niya na gumagamit siya ng singsing para kopyahin ang mukha ng ibang tao at tanging inilalabas lamang. Limitado lamang ang kanyang paglitaw sa ilang lugar. Nagulat si Setsu na may kapangyarihan siyang magpalit ng mukha. Ipinaliwanag ng aming MC na mayroon siyang spiritual vessel na may ganoong kakayahan sa pagbabagong anyo. Namangha siya na mayroong spiritual vessel si Sumo, isang bagay na ipinasa sa bawat henerasyon sa mga marangal na pamilya. Sinubukan ni Joe na inisin siya sa pamamagitan ng pagdukot kay Nana gamit ang mukha ng MC, at sa ganoong paraan, madali niyang maituturo ang krimen sa kanya para maalis siya at makuha si Setsu. Plano niyang habulin si Sumo at ipahamak siya ngunit nagbabala ang MC na mapapahamak ang kanyang tiyahin kung gagawin niya yun. Inis na tanong niya sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin, manood lang ng tahimik at walang gawin. Alam ng ating bida ang isang paraan para gamitin ang kanyang plano laban kay Joe mismo. At ipapahukay niya ang sariling libingan. Samantala, nakikita natin si Lord Sumo na ginagamit ang kanyang kakayahan upang ututin ang enerhiya ng buhay ng mga tao. Sa tingin niya, nakababagot ang mga karaniwang taong ito para huthutin at patuloy siyang lumalakas. Sabi ng matabang monghe, hindi pa handa ang mga ordinaryong tao sa mga side effect ng kanyang pagsasanay. Kung hututin niya ang mga miyembro ng 100 herb sect, lubusan niyang mapagkadalubhasaan ang sining ng anino. Kung marating niya ang antas 1 ng paglilinang, magkakaroon siya ng posisyon sa matanda ng pamilyang Ema. Kung mangyari yun, irerekomenda niya ang monghe sa kanyang guro sa sekta ng Zen. Pinasasalamatan siya ng monghe dahil ito ay magiging isang karangalan. At sinabi ng payat na monghe na nadakip ni Kisaka si Yaemori kagabi at tinatanong nila kung ano ang gagawin sa niya. Sinabi ni Suma na siguraduhin nilang dadalhin siya sa templo ng Kogan at huwag muna siyang patayin. Pagkatapos niyang bunutin ang sarili niyang dila, hahayaan niya si Yuki na tapusin siya. Sa templo ng Kogan, sinabihan ng isang lalaki ang mga tauhan na tumahimik dahil may utos sila na bantayan ang mga artifact doon. Sabi ng isang gwardya pagod na silang magtago sa likod ng mga awtoridad na parang mga duwag. Pagkatapos ay dumating si Boss Joe at lahat ay nagpanggap na hindi siya ang pinag-uusapan nila at binati siya. Sa pag-aakalang naroon siya para sa inspection, hiniling nila sa kanya na suriin ng mabuti ang lahat. Sinabi niya kay Harigaya na ipatapon sa lahat ang kanilang mga communicator pagkaalis nila sa templo. Matapos matanggap ang utos, nagulat si Harigaya. Pagkatapos ng lahat, tinawag siya ni Lord Joe sa pangalan at hindi yun nangyayari. Dumating ang mga gwardya sa templo lula ng van at sinabing dalhin si Yaemori sa Suma at sinabi ng isang nakamaskarang tao sa kanya na huwag gumawa ng anumang katangahan. Nang dumating si Hiroto sa templo, masaya ang lalaking may puting buhok na nagkita muli sila. Tinanong ng ating MC si Ema kung ano nga ba ang kanyang plano.
Bilang sagot, sinabi niya na hindi niya inaasahan na darating ang araw na ito dahil may tiwala sa pribadong party. May isang baluktot na tingin, tinawag niya si Yayamori na isang walang kwentang insekto dahil sa paglakas ng loob na kausapin si Yuki sa harap niya. Sinabi na ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang pagtatrabaho para kay Hashimoto at dapat ay inalis na lang niya si Hiroto nang siya mismo. Si Hashimoto ay nagtrabaho para sa kanya at gusto ni Yayamori na maintindihan kung bakit niya ginagawa ito dahil sa kanya. Malinaw ang dahilan ni Suma. Siya ang dating nobyo ni Yuki at ito'y malalim na nakakaapekto sa lalaki. Kung tutuusin, perpekto siya at ipinanganak para sa kanya at wala nang iba. Nagulat ang ating bida na ito pala ang dahilan kung bakit siya hinahanap. Sabi ni Joe, sayang kung papatayin siya ngayon at ang isang tulad niyang walang gaanong halaga ay hindi maiintindihan yon dahil hinding-hindi niya mararanasan ang isang banal na gawa. Nang makita ang espiritual na aura sa paligid niya, naiisip ng MC na sinusubukan niyang magpatawag ng isang malakas na kakayahan. Tunay na napakalakas ng buhay ni Nana Hoshitsu, kahit pa siya at ang kanyang teknik ay walang silbi noong nabubuhay pa siya. Kung sasabsaban mo ang kanyang anino, magiging isang naglilinang ka at pagkatapos ay tatawagin kang isang Diyos. Tinanong ng ating bida kung mas mabuti ba para sa Panginoon na alisin na siya ngayon. Pagkatapos, iniisip ni Joe na higit sa lahat ay gusto siyang mawala ni Yuki ngayon at sadyang iniwan niya ang recording ng pagdukot kay Nana, na nangangahulugang ang dumukot sa kanya at nagdala sa kanya palabas ay siya at sinabi niya yun habang binabago ang kanyang mukha upang maging mukha ni Hiroto. Naiintindihan ng ating bida ang plano ni Joe na ginagamit nito ang kanyang mukha at sinabi niya ito ng malakas at malinaw. Hindi naintindihan ni Suma hanggang sa tinanggal ng gwardya na nakamaskara at may sombrero ang kanyang pabalat anyo, na nagpakita na ito ay si Yuki Setsu, na nagsabing narinig niya ang lahat ng malakas at malinaw at ngayon ay alam na ang katotohanan tungkol sa pagdukot sa kanyang tiya, na iniwan siya sa gulat pagkatapos ng lahat, ang asul ang buhok na babae ay hindi. Dapat nandoon para marinig ang lahat. Nagpapanggap siyang maayos at buhay ang tiyahin niya at na ang lahat ng sinabi niya ay biro lang, para takutin siya. Walang pakialam si Yuki sa mga dahilan niya at hinihingi na ibalik nila ang tiyahin niya habang nagpapalabas siya ng espiritual na aura, kung hindi ay magbabayad ng malaki siya at ang pamilya Emma para sa kanilang ginawa. Sabi niya, ginamit siya ni Yamori at sagot ng MC na ipinagtapat niya ang lahat ng kusa, na nangangahulugang isa siyang lubos na hanggal at gulat na gulat si Joe na nabunyag ang plano niya. Nakipag-usap na si Yuki sa pamilya Hoshikawa at sinabi niyang maaari siyang umurong, dahil hindi ito sitwasyon para sa mga ordinaryong tao tulad niya. Nagbabala si Suma na isa rin siyang cultivator at inutusan ang kanyang monghe na atakehin siya. Dahil naging kampante siya sa harap ni Yuki, humakbang ang babae sa harap ni Hiroto at sinabing hindi niya hahayaang saktan nila ito, inilalagay ang sarili sa harapan niya. Nagsimulang magpalabas ng enerhiya ang dalawang monghe at sinabi ni Suma kay Yuki na makinig ng mabuti sa sasabihin niya, na kung pumagit na siya sa kanilang dalawa, tatawag siya sa telepono at babawian niya ng buhay ang tiya nito, dahil nasa ilalim ito ng kanyang kontrol. Sinabihan niya itong pumili sa pagitan ng buhay ni Yamori o ng kanyang tiya. Sinabi ni Hiroto kay Setsu na huwag mag-alala, dahil nailigtas na at ligtas ang tiya niyang si Nana. Nagulat si Suma, nalusutin niya ang lahat ng gwardya at nailigtas ang babae, na dapat ay imposible. Pinapanood ang footage ng pagliligtas sa kanya. Hindi siya makapaniwala na nangyayari ito. 15 minuto bago nito sa Kogan Temple sa daanan ng bundok, nakita natin ang lahat ng nangyari. Nang magkakasama ang lahat ng gwardya kay Nana, ang utos ni Joe ay huwag silang gagalaw hanggang sa tawagin niya. Pagkatapos, lumingi siya upang tingnan kung walang sumusunod sa kanya at nakita ang isang mensahe mula sa gwardya niyang nagtaksil sa kanya. Sinabi ang lahat kay Yamamori. Nagtataka sina Hiroto at Yuki kung nahulaan ba ni Hiroto na mangyayari ang lahat ng ito. Sa huli, napakabilis niyang nailigtas ang tiyahin nito. Nagtataka sila kung siya nga ba ang Yamamori na kilala nila. Inutusan ni Suma at Joe ang mga monghe na pigilin si Hiroto at agad nilang sinugod ang binata. Bilang tugon, sumugod din si Yuki sa kanila, ngunit inilabas ng mga monghe ang isang salamangka. Kumapit ang mga braso ng Pink Mana sa kanyang mga braso at binti, pinipigilan siyang gumalaw. Habang siya ay napigil at hindi makapag-reak, sinabihan siya ni Joe na panuorin ang kaawa-awang pagkamatay ni Yamamori. Natakot ang babae habang hinahabol ng mga monghe ang bata,
sinabi kay Yuki na wala siyang kayang protektahan. Sinimulan niyang sisihin ang sarili sa pagmamaliit kay Emejo at sa hindi niya pagpunta doon. Sa sandaling yun, iniwasan ng MC ang pinagsamang suntok ng mga monghe na buong lakas na sumugod sa kanya. Sinipa niya ang isa sa mukha at ibinagsak ang isa pa sa lupa ng buong lakas. Nakita ni Yuki ang tunay na lakas ni Hiroto Yamamori at nagulat siya. Ang mungheng ibinagsak ay umikot sa lugar, tumayo at sinayang ang kanyang kapalit na talisman na ibinigay sa kanya. Bigla ang bida, lumitaw sa likuran niya tulad ng isang halimaw, nag-umang ng isa pang suntok. Sa bilis ng kanyang kilos, naiisip ni Suma na walang tao ang dapat maging ganoon. Tapos, napagtanto niya na si Yamamori ay isang cultivator at nakita niya ang kanyang espiritual na aura na bumubuhos ng napakalakas. Sa sandaling yon, sigurado si Yuki na isa talaga siyang cultivator. Matagal na rin kasing gustong makilala siya ng MC. Ginamit niya ang kanyang mga tauhan para ipahuli siya at salakayin. Ipinlano niya ang kanyang pagpatay gamit si Hashimoto Akimasa, at dinukot din ang kanyang mga kaibigan at sinalakay ang kanyang alaga. Naaalala niya ang isang nagsabi na nakakainis na tila langaw lang siya na gumagala-gala. Kaya naman, gusto ng ating bayani na tapusin ang lalaki ng pinakamabilis hanggat maaari. Dahil ang ating bayani ay isang cultivator, may gagamitin si Suma na hindi niya plinano dahil napakataas ng kapalit. At pagkatapos, isang higanting nilalang na gawa sa espiritual na enerhiya ang nagsisimulang mabuo sa paligid niya. Ang dalawang monghe na bumagsak ay napaloob sa kakaibang lilang enerhiya. Alam ng ating pangunahing karakter ang isang teknik sa paglilipat na ginawa ng mga tao. Sa mundong ito, nakakabuo sila ng mga paraan tulad ng ginagamit ni Joe. Ang mga mungheng walang silbi ay bahagi niyon at gusto ni Joe na lumakas. Isasama niya ang mga cultivator para palakasin ang kanyang teknik ng anino. Ang pagsasama ng isa ay sapat na para pinuhin ito. Ang pagsasama ng dalawa ay maglalagay sa kanya sa ibang antas. Matapos isama ang mga monghe na nawalan ng sigla at humandusay sa lupa, itinataas niya ang antas ng kultibador. Nagulat ang ating bida na sabay niyang sinipsip ang kultibasyon ng dalawang tao at lumakas. Nagbukas ng mata ang halimaw sa paligid niya at patuloy na lumalaki, naglalabas ng mas maraming enerhiya, at sinabi ni Suma na si Yamamori ang susunod na masisipsip. Minamaliit ni Setsu si Panginoong Joe at hindi niya inakala na mayroon itong ganitong uri ng napakalaking kapangyarihan. Pakiramdam niya ay kasalanan niya dahil dinala niya ang ating MC sa lugar na ito upang magdusa. Sinigawan niya si Suma na huwag damayin si Yamamori dito, dahil ang problema nito ay sa kanya. Inis, galit siya na pinuprotektahan pa rin ito ang walang kwentang iyon hanggang ngayon. Nagsimula siyang magpakawala ng mas marami pang espiritual na kapangyarihan at ang halimaw sa likod niya ay lumaki at mas naglabas ng enerhiya. Sumugod siya kay Hiroto, nais siyang tapusin. Galit na galit siya rito. Nang iwagayway niya ang atake gamit ang kuko ng malaking halimaw na enerhiya, sumigaw ang babae para tumakbo at lumayo ang binata. Nang mukhang tinamaan ng kuko ang ating bida, nakita nating nailega niya ito ng walang kapintasan. Huminto siya sa tabi ni Setsu at nagpakawala pa ng mas maraming espiritual na enerhiya, lumilikha ng proteksyon para sa kanilang dalawa. Habang may kulay rosas na espiritual na chi sa paligid ng kanyang kamay, nagalit ang kalaban na nailega niya ang kanyang atake. Inaktibo ng ating bida ang cultivation stage 1, at lumitaw ang asul na aura sa paligid niya, nagawang sugpuin ang aura ng kontrabida. Sinabi niyang hindi kahanga-hanga ang kanyang teknik. Napansin ni Setsu na mas malakas siya kaysa kay Lord Ama, at ang bigat ng hangin ay dumagan sa kanya dahil sa enerhiya nito. Ang ating bida ay sumugod sa target at sinipa siya sa dibdib, nagpapadaan ng enerhiya na nagpapalakas sa pagtama. Sugatan at galit na galit, pinaatake niya ang kanyang halimaw ng espiritual na chi. Ang nilalang na nabuo mula sa kanyang espiritual na chi ay sumugod kay Hiroto, buong puwersa, malaki at nakapangingilabot. Sumigaw ang kontrabida sa kanya habang umaatake, sinusubukang tuluyang wakasan siya. Isang bugso ng kulay rosas na enerhiya ang bumulusok patungo sa ating bida, at tumugon siya sa pamamagitan ng paggawa ng kalasag gamit ang kanyang espiritual na chi. Nakita ni Joe na ginagamit niya ang stage 2 upang ipagtanggol ang sarili, at tinawag niya itong bigo, na masisipsip ng kanyang teknik ng anino. Iniunat ng ating bida ang kanyang mga braso upang salagin ang atake mula sa kanyang mabangis na kaaway.
Matapos makalagpas sa attack, sumugod siya na may suntok at sinabi na walang saysay ang teknik ng anino kapag kalaban ay lubos na kapangyarihan. Ang ating bida ay pinalo ng malakas ang lupa ng isang malakas na suntok na binalutan ng enerhiya, at nagsisimulang magbitak ang lupa. Sinabi niyang hawak na niya si Lord Suma, at hinihila niya ang isang nilalang na may isang mata at kulay rosas na enerhiya mula sa lupa. Alam niyang ginagamit ng teknik ng anino ang mga parasito na kumakain sa enerhiya ng pinagkukunan, at nagawa niyang mahuli ang parasito. Nilumpo niya ito sa kanyang kamay, at sa paggawa niyon, pinahina ang kontrabida, na nawala ng kanyang teknik ng anino at nakaramdam ng sakit. Galit na galit sa lupa, ang kontrabida ay patuloy na nagtataka kung paano niya nagawang pabagsakin ang isang maharlika. Sinisigawan niya ito na huwag akalain na natalo niya ang isang lahi ng pamilya Ema, at buhay pa ang kanyang lolo. Kung pabagsakin ni Hiroto si Joe, ang nakatagong anino na sekta ay magsusugo ng mga papatay sa kanya. Napansin ng ating bida na mayroon ding mga sekta ng manglilinang sa mundong ito, kabilang ang nakatagong anino na sekta. Sa matinding galit, tinanong ng kontrabida si Yamori kung alam nito ang ibig sabihin yun, at sinabing wala siyang kwenta kundi isang baboy. Naglakad si Hiroto palapit sa kanya ng walang imik, habang sumisigaw ito na kung papatayin niya siya, magdadala siya ng kapahamakan sa sarili niyang buhay. Nakahandusay sa lupa, lalo siyang natakot, at nagtanong kung bakit lumalapit sa kanya si Yamori. Sumumpa siya na susundan siya ng kanyang angkan para kitlin ang kanyang buhay, at sinabihan niya si Yamori na huwag tapusin ang kanyang gagawin, sinabing kung paliligtasin niya siya, titiyakin niya ang kanyang kaligtasan, at humingi siya ng tawad sa ginawa niya kay Hiroto. Nagsimula siyang magmakaawa na patawarin siya, at sinabi ng ating bida na tapos na ito ngayon. Itinapon niya isang napakalakas na suntok na nagpabagsak sa kanya sa lupa at lumikha ng matinding shockwave na umabot kay Setsu. Sa nakakatakot na tingin, tinapos niya si Sumajo na lubos na nag-api at nakahandusay sa lupa. Sinabi ng ating bayani na tapos na ang lahat, at nakarating sa kanya ang balita na ayos lang si Nana at nakabalik na. Pinasalamatan siya ni Setsu at sinabing inakala niya na ordinaryong tao lang ito sa simula pa, at hindi isang cultivator. Napagtanto niya na sa huli, siya pala ang walang alam. Sinabi ng ating MC na kahit hindi siya dumating, handa na siyang labanan mag-isa ang kontrabida. Kinuha niya ang spiritual vessel ni Amima, na medyo magaspang ang itsura, at halatang gawa ng isang stage 4 na cultivator. Nagtanong ang babae kung bakit siya pinalaya sa angkan kung ganoon siya kalakas. Maaari pa nga sana siyang naging pinuno ng pamilya. Sinabi ng ating bayani na wala na siyang kinalaman sa pamilyang yon, at hindi pa raw siya ganoon kalakas dahil hindi pa niya naabot ang 3 yugto. Gusto ng dalaga na marating ang yugtong yun ng kultibasyon para makalaya siya mula sa pamilya Amitani at maging isang malaya at opisyal na kinikilalang cultivador. Gaya ng ipinangako niya, aayusin ni Yamori ang problema sa kanyang katawan na malapit ng sumabog. Ipinakita niya rito ang isang pampakalat na tableta, na magpapalabas ng enerhiyang nakulong at namuo sa kanyang katawan na sumisira rito. Nang marinig niya ang tungkol sa pagpapalabas ng kanyang enerhiya, nagtaka siya kung mawawala ba ang kanyang kakayahan sa kultibasyon. Sinabi niya na ang kanyang paraan ng kultibasyon, komplikado dahil bukod sa hindi pagunlad, paikliin din ito ang kanyang buhay. Ngunit kung gagawin niya ito at iinumin niya ang tableta, magiging ordinaryong tao ulit siya. Sabi ni Hiroto, hindi, dahil bahagi iyon ng susunod nilang kasunduan, at tinanong kung gusto niyang malaman kung ano talaga ang tunay na paglinang. Pagkatapos ng usapang yun, kumatok ang babae sa pinto niya, talagang mahiyain. Dinala niya ang mga bagay tulad ng hiningi niya at plano niyang manatili sandali sa lugar niya. Nang mapansin niyang namumula ang mukha nito at sinubukang alamin kung bakit, umiwas siyang magpaliwanag at pumasok sa loob. Tapos tinanong niya kung pupunta na naman ba siya sa malayong lugar sa pagkakataong ito. Sabi ng ating bida, hindi siya sigurado sa pagkakataong ito at nakatayo sa harap ng kanyang hardin, kasama ang mga mahiwagang bulaklak na itinanim niya. Kapag naayos na ang mga bagay kay Emma, pupunta siya sa Ryuja upang hanapin ang espiritual na bukal na sinabi nila sa kanya. Ang enerhiyang nanggagaling sa damong Silver Heart ay nakakagulat na banayad, at ang pagsasanay malapit dito ay magiging mabuti para sa katawan ni Setsu. Biglang lumitaw ang kanyang alagang tuta, at ipinaliwanag ng lalaki na tuturuan niya ito ng tamang pamamaraan ng paglilinang.
Habang wala siya, gusto niyang alagaan ng babae ang kanyang aso at ang kanyang hardin. Naging malapit siya sa aso at tinanong kung ano ang pangalan nito. Sinabi ng ating bida na walang pangalan ang hayop at sinabi ni Setso na mahalaga ang mga pangalan dahil nagbibigay ang mga ito ng iyong pwesto sa mundo at dapat niyang pangalanan ang aso. Tinawag siya ng ating MC na Roku, at tumugon ang aso na masayang tumatahol, na parabang nagustuhan nito ang pinili. Pinili ng ating bida ang pangalang yun dahil sa isang tao mula sa kanyang nakaraang buhay na tila nagturo sa kanya. Nagturo si Roku sa kanya ng mga galaw ng pakikipaglaban na kanyang natutunan. Pagkatapos nyo naligo ang babae at nagtanong kung saang silid siya matutulog. Sinabi ng ating bida sa kanya na gamitin ang silid tulugan ng bisita na malinis na. Nagtanong siya kung ano ang nangyayari sa pamilya Emma, at sinabi ng MC na naasikaso na ito. Si Emma Joe ay hindi mawawala mula sa kanyang mas matataas na ranggong kamag-anak. Sa bundok ng pamilya Emma, nakita natin si Joe na nakikipagkita sa kanyang mga kamag-anak. Tinatanong nila kung lalabas ang kanyang tiyuhin mula sa pagkakahiwalay ngayong araw, at natakot si Joe nang makita niyang bumubukas ang mga pinto. Sa sandaling bumukas ang tarangkahan, isang higanteng halimaw lumabas, at sinabi ng isang matandang lalaki na 5 taon ay mabilis na lumipas para sa mga naglilinang, at ang pag-iisip na lahat ay naghintay sa matandang ito ay nagpaparangal sa kanya. Emma Takuzo, ang lolo sa tuhod ni Joe, lumitaw sa ibabaw ng isang itim na leon na may ginintoang mga mata. Binabati nila siya sa pag-abot sa 3 yugto at sinasabi na isa na siyang maalamat na immortal ngayon, at idinadalangin nila na ang kanyang buhay ay maging mas mahaba at mas masagana. Tumawa ang matanda at sumang-ayon sa kanila, pagkatapos ay sinabi niya kay Joe na lumapit. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa itinakwil ng pamilya na si Yamori. Ipinaliwanag ni Joe na siya ay walang silbi at ordinaryo, at hindi niya nagawang harapin si Hiroto sa huli. Ang kanyang lolo sa tuhod, ang matanda, ay nagalit dahil hindi nito nahawakan ang bata. Sabi ng nakatatanda, hindi maaaring sabihin ng isang mula sa angka ng Emma ang ganoong bagay, at paboritismo man o hindi, maaari pa rin siyang maalis. Kung hindi niya magagawa ang misyong ito, si Joko na mismo ang gagawa. Sina Oka, Joko, at Taira Chikage ay inutusan ng nakatatanda na pumunta sa syudad ng Noemi. Kung malaman ng dalawa ang alam ni Joko, mas mainam yun. Sa gitna ng lahat ng yun, nagising si Setso ng alas 5 ng umaga para maglinang at nagreklamo, dahil hindi rin siya nagising ng ganoon kaaga para pumunta sa spa. Ipinaliwanag ni Hiroto na sa alas 5 ng umaga, mas sagana ang spiritual chi at ang paglinang ng immortalidad ay nagbibigay ng dobleng resulta. Sinabi niya rito na uminom ng likido mula sa isang tasa bago nagsimula siyang maglinang. Ininom ito ng babae at nakaramdam siya ng berdeng aura sa paligid ng kanyang katawan at nagtanong kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinaliwanag ni Hiroto na ito ay isang pinasimpleng bersyon ng Paeldores na pampagtitipon. Masyadong matapang ang Paeldores para sa kanya ngayon, at para sa kanyang katawan. Kailangan niya ng banayad na espiritual na enerhiya. Ang banayad na pinaghalong ito ng luyang dilaw at perihil kasama ang laman ng Paeldores ay perpekto para sa kanya. Sa kanyang lumang kontinente sa kanyang kabilang buhay, ginagamit nila ang halo na ito para sa mga bagong silang na sanggol. Napansin niya na ang mga tao sa mundong ito ay may napakahinang katawan. Sinabihan niya itong magpalit ng damit kaagad, at pagkatapos ay ituturo niya sa kanya ang tunay na paraan ng paglinang ng immortalidad. Sa isang plaza, ang dalawa sila ay magnilay sa ibabaw ng mga bato, at nahihiya siyang maglinang doon. Ipinaliwanag ng bida na mas malapit sa kalikasan, mas mainam maglinang ng espiritual na chi, at ang forest park ang pinakamagandang lugar. Sinusubukan ng ilang matatanda sa plaza na alamin kung ano ang ginagawa ng dalawang kabataan at naintindihan nilang paglinang ito ng espiritual na enerhiya. Sa tingin nila ay malapit siya sa lalaki, dahil magkasama silang naglalakbay, nakita nilang hindi mapakali ang dalaga. Sinabi ni Hiroto na mag-focus siya at damhin ang espiritual na enerhiya sa paligid niya. Ang dati niyang paraan ay sapilitang pinipigilan ng espiritual na chi, at ang kanyang katawan ay nagtataglay ng iba pang matitinding enerhiya. Ang mga ordinaryong tao, hindi nakikita ang mga enerhiyang iyon, hindi magamit ang mga ito, at hindi maprotektahan ang kanilang mga katawan mula sa mga ito, ngunit sinira niya ang mekanismo ng mag-isa.
Ang paglinang ng spiritual chi ay humahantong sa paglilinis, kinukuha ang pinakadalisay na bahagi at pinagyayaman ang iyong katawan dito. At ang kahusayan sa paglilinis ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng kanyang pamamaraan at ng sa kanya. Ang paggamit niya ng spiritual chi ay nasa 40%, habang sa kanyang pamamaraan ay ginagamit mo ang 100% ng enerhiya. Ang paggabay ng enerhiya sa katawan ay nangangailangan ng spiritual na kapangyarihan, at ito ay nasa noo, tinatawag na plataporma, at kailangan niyang pagsikapan na bakantehin ang kanyang isip. Sa sandaling mabakante niya ito at maramdaman ang platapormang yun, kailangan niya itong gabayan. Pinaikit ng mariin ni Setsu ang kanyang mga mata at sinubukang magtuon. Habang nililinaw ang kanyang isip, sinusubukan niyang gawing blanko ito at alamin kung nasaan ang platapormang yun sa kanyang isip, na puno ng espiritual na enerhiya. Hindi niya maramdaman ang kanyang espiritual na chi, dahil ang kanyang isip ay ginagambala ng imahe ng kanyang mapang-ipang ama. Iniisip ng matatanda na may mali sa dalaga, dahil sa sobrang pagpapawis nito. Dahil sa pagpapawis mula sa labis na pagpupunyagi, hindi makita ng dalaga ang kanyang espiritual na enerhiya, at marahang idinampi ng ating bayani ang kanyang mga daliri sa noo nito. Tinulungan siya ng ating bida at sinabihan siyang ipikit ang mga mata at subukang damhin itong muli. Sa paghiram ng kanyang espiritual na kapangyarihan, pinilit niyang damhin ang kanyang espiritual na chi. Napipiga ang dalaga habang nagpapadala siya ng enerhiya sa kanya, at iniisip ng matandang mag-asawa na napakaganda ng eksena. Sa wakas, nakita niya sa loob ng kanyang katawan na dumadaloy ang espiritual na enerhiya. Para sa kanya, napakaganda raw na makita ang spiritual chi mismo sa harap niya. At sabi ng MC, yan daw ang tunay at kumpletong anyo ng mga espiritu, na hindi makita ng hubad na mata. Pinutol ng ating MC ang koneksyon at sinabing sapat na yun para sa unang araw ng pagsasanay. Kailangan niyang mas maramdaman at gabayan ang kanyang spiritual chi. Sa ganoong paraan, makakapasok siya sa unang yugto ng immortal cultivation. Umuwi ang dalawa at habang naliligo siya sa batya, naaalala ni Setsu na malumanay nitong hinawakan ang noo niya at naiinis siya. Naiinis dahil ang focus niya ay dapat sa pagpasok sa unang yugto ng cultivation, at wala ng iba, at nilalabanan niya ang kanyang mga iniisip. Makalipas ang 1 linggo, nasa isang lugar ang MC na ibinigay sa kanya ni Snakehead at nagtataka kung ito ba ay talagang tama. Pagkatapos ng 1 linggo, nararamdaman na ni Ning ang spiritual chi. At ang mga energy pill ay magiging sapat na para makapasok sa unang yugto. Sa lakas na mayroon siya ngayon, kayang-kaya niyang pangalagaan ang kanyang tahanan nang walang anumang problema. Kaya umalis siya para sa kanyang biyahe nang walang pag-aalala at nakita ang isang sasakyang inilaan ni Snakehead. Sa pagsakay niya sa bus, naisip ng tsuper na mukha siyang estudyante para pumunta sa isang lugar na napakadelikado. Sinabi ng tsuper na walang laman ang bus at makakaupo siya kung saan niya gusto at mag-enjoy sa biyahe. Sumakay ang ating bida nang walang sinasabi at napansin ang ilang kakaibang tao na nakaupo sa bus. Sa wakas ay sinusunod na ni Hiroto Yaemori ang sinabi sa kanya ng kanyang informant. Lumapag sila sa pamamagitan ng eroplano sa lungsod ng Ninghay at nagsimula ng bumaba ang mga pasahero. Dumating ang mga tao sa paliparan ng lungsod at sinabing nakuha na nila ang direksyon ng bata at aayusin na nila ito ngayon. Pagkakita sa harap ng bahay ni Hiroto, gustong magsaya ng isang masamang loob. Dahil ang huling labas niya ay 30 taon na ang nakakaraan. Naghanda ang ating bayani ng isang pulse heiress para protektahan ang babae habang nasaning siya para sa kanyang kaligtasan. Isang anteng-anteng na may batong jade. Kung siya ay nasa panganib, dapat niya itong gamitin sa paraang itinuro niya. Nahagip ng empleyado ang atensyon ni Presidente So na naiirita dahil hindi siya tumutugon at hawak ang pulse heiress at tulala. Alam ng kanyang sekretarya na ang lalaking gusto niya ang nagbigay ng pulse heiress at alam niyang lubos ang pagmamalasakit ng presidente sa kanya. Sinasabi niya kay Fang na kailangan niya siya sa isang business trip at ang destinasyon ay isang lugar na kinasusuklaman niya. Humihingi siya ng tulong kay Presidente So dahil nagkamali siya at samantala, nakikita natin ang MC sa isang bus sa gitna ng kawalan. 6 na oras na siyang bumibiyahe at tila bawat pasahero ay may sariling rasyon upang makarating sa Lu hanggang sa biglang may matinding paghinto na nagpatalon sa lahat sa takot. Sinasabi ng driver sa lahat na manatiling kalmado at ginagarantiya ang kaligtasan ng bawat isa.
Bigla namang dumating ang isang grupo ng mga magnanakaw at sinira ang mga bintana at pinto sa kasapilitang pumasok sa bus. Pumasok sila na may dalang mga kutsilyo at sinabi ng isang pasahero na ang teritoryong ito ay pag-aari ng Hong at iniisip na sila ay mula sa Flower Gang. Walang awang sumugod ang salarin. Sinugatan ng malubha gamit ang kutsilyo ang pasahero na nagsabi noon na naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Sa pagkagulat ng lahat, sinabi niya na may isang tao sa bus na ito na hindi dapat naririto at ang lahat ay maaaring magtulungan para malaman kung sino yun. Kung hindi sila makikipagtulungan, ang kahihinatnan ay pareho ng sa lalaking nakahandusay sa sahig at wala ng buhay. Naisip ng ating bida na siya ang pinuntirya nila at natanto niyang nasangkot siya sa pangyayaring ito. Lumapit ang isa sa mga tauhan sa kanya at sinabihan siyang tumayo para makita nila ang kanyang mukha. Nang makita siyang parang may tinatago, tinanong nito kung ano ang nasa kanyang bag. Sabi ng isa pang tauhan, huwag sayangin ang mga salita sa mga taong hindi makikipagtulungan at dapat silang agad na mawala. Sumunod sa utos ng kanyang amo, bumunot siya ng sandang mula sa kanyang bulsa at nagbabanta sa lalaking nakaupo sa bus. Ngunit nawala ang tao at nakaramdam sila ng bugso ng hangin sa loob ng sasakyan na kanilang kinataka. Lumitaw ang ating bida sa likod ng mga salarin at sinuntok sila ng malakas at ang una ay tumilapon palabas ng bintana. Sinabi ni Hiroto na talagang mahigpit ang oras at mabilis silang nakarating para sa kanya. Ang dalawang natira ay sinugod si Russia ng buo nilang makakaya dahil nilansad niya ang braso ng kasama nila. Mabilis na sinuntok ng ating bida ang isa sa mukha at dumura siya ng maraming dugo at malubhang nasaktan. Habang bumabagsak ang isa, nakahanda na siyang suntukin din ng malakas sa mukha ang isa pa. Sa mga sandali, natalo ni Hiroto ang lahat ng mga umaatake ng walang kahirapan. At silang lahat ay nakahandusay at malubhang nasugatan. Nang sabihin niyang tapos na, lubhang nagulat ang babaeng may maskara at nakatakip ang mukha ng Hod. Dinadala ng ating bida ang mga salarin pababa ng bus, pinigilan ang kanilang paggalaw, at tumulong sa pag-aayos ng bus na kanilang sinira. Napansin na sirang-sira ang ehe at hindi nagagalaw. Walang signal ng telepono at kung may mga ligaw na hayop sa paligid, delikado sila dahil hindi sila makakatakbo. Natatakot ang mga driver, hindi alam kung ano ang gagawin at hindi alam kung ano ang posibleng lumabas doon. Kayang mabuhay ng MC sa kagubatan ngunit upang makarating sa Lashy ay mangangailangan ng oras at kailangan niyang hanapin muli ang impormante. Hinimok siya ng babaeng nakahod na dalhin siya sa Lashy at kapalit nito ay maprotektahan niya ito hanggang sa syudad ng Gibbon. Sinabi ni Hiroto na hindi siya interesado at sinabi niya rito na mag-isip muli. Kung tutuusin kung wala siya hindi niya mahahanap si Lashy. Alam ng ating bayani na sinundan siya ng grupo dahil sa nilalaman ng kanyang malita. Tinatanong niya kung ano ang nagpapaisip sa kanya na makipag-ayos ng mga tuntunin sa isang taong pinaghahanap. Sabi niya na iintindihan niya ang punto niya pero pinaghihintay siya sandali. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Wendong mula sa Lashy at sinabi niyang alam niyang hindi siya pupunta sa lungsod para sa pera kundi para humanap ng pinagmumula ng spiritual chi at kumuha siya ng sample mula sa kanyang malita. Kaya dito nagtatapos ang video.